David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 16:11. Napakabilis ng takbo ng lalaki, at nahuli niya si David sa isang kisap mata. Nagngangalit si David at pumihit gamit ang isa pang espada. Kumalabog. Sa pagkakataong ito, ang Dragon Killing Sword sa kamay ni David ay agad na sumabog, at ang bibig ng tigre ni David ay bumuka at umagos ang Sa pagkakataong ito, ang Dragon Killing Sword sa kamay ni David ay agad na sumabog, at ang bibig ng tigre ni David ay bumuka at umagos ang dugo. Nagbago ang mukha ni David, nang wala ang Dragon Killing Sword, si David ay makakalaban lamang ng husto. Bang bang bang. Tatlong sunod-sunod na suntok ang ibinato ng lalaki, at tatlong suntok din ang ibinato ni David. Pagkatapos ng tatlong suntok, lumipad ang katawan ni David at bumagsak ng husto sa lupa. Ang tunay na nima ay perwisyo. Napatayo si David na bakas sa mukha ang pag-aalala, ang lakas naman ng lalaking nasa harapan niya. Huminga ng malalim si David, at ang Dragon Slaying Sword ay bumalik sa mga kamay ni David, na sinundan ng pagbubuhos ng Divine Dragon Power sa Dragon Slaying Sword. Ang Dragon Slaying Sword ay patuloy na umuugong, na sinundan ng isang gintong dragon na umiikot sa itaas ng ulo ni David. Ngunit hindi pinansin ng lalaki ang mga pagbabago ni David at dinurog si David ng suntok. Ang suntok na ito, na may kakilakilabot na bilis, ay naging apoy na dragon na umuungal patungo kay David. Nang makita ito, masiglang ibinaba ni David sa kanyang kamay ang taybak na pumapatay ng dragon. Ang gintong dragon ay gumawa ng isang dragon na umuungal na tunog at nagmamadaling lumabas. Boom! Dalawang dragon ang nagbanggaan at ang lupa ay yumanig. Ang gintong dragon ni David ay agad na naging maliit na liwanag at nawala, ngunit ang apoy na dragon ay umungal at nagpatuloy patungo kay David. Napakunot noo si David, naramdaman ang malakas na hininga ng apoy na dragon, at nagamit ni David ang hindi nasirang gininto ang katawan sa sukdulan, at desperadong tinanggap niya ang suntok na ito. Putok. Lumipad palabas ang katawan ni David, at sa hangin, nabasag ang hindi nasaktan na gininto ang katawan, at may mga sugat sa katawan ni David. Malakas na bumagsak si David sa lupa at sumuntok ng malalim na butas sa lupa. Tumalon ang lalaki, nang walang anumang hindi kinakailangang kalokohan, lumipad siya ng diretso pababa at nataman si David. Sa ilalim ng suntok na ito, natatakot si David na hindi na niya ito kayanin. Ngunit sa sandaling ito, si Gayuhan, na nanonood dito, ay lumipad palabas na may matinis na sigaw at hamarang sa harapan ni David. Mula sa ibaba pataas, ang kanyang katawan ay naglabas ng mapusyaw na asul na aura, na bumubuo ng isang hadlang sa isang iglap. Boom! Dumating ang suntok ng lalaki at diretsyong tumama sa rehas, nabasag ang harang at kasabay nito ay nabayaran ang lakas ng suntok. Gayunpaman, namutla ang mukha ni Gayuhan. Malinaw, sa katawan at banal na kaluluwa ni Gayuhan, ang kanyang lakas ay bumagsak ng husto, at hindi siya kapantay ng isang lalaking walang kapantay. Ngunit ang hitsura ni Gayuhan ay nagbigay kay David ng pagkakataong huminga. Hindi ko akalain na nagtatago pa pala si Master, para sabay na kayo. Nang makita si Gayuhan, hindi nataranta ang lalaki, sa kabaligtaran, walang bahid ng pananabik. Nagsimulang muling bumangon ang apoy mula sa katawan ng lalaki, at ang buong tao ay parang nasusunog na tao, at isang nakakatakot na aura ang bumalot sa paligid. Kaagad pagkatapos, ang lalaki ay nagtama, at ang mga bilog ng apoy, na may halong nakakatakot na kapangyarihan, ay sumugod kay David at Gayuhan. Nagmamadaling bumaril sina Gayuhan at David, at umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga ang mga pagsabog. Boom! Sa huli, hindi nakatiis sina Gayuhan at David, at direktang tumama sa kanila ang apoy. Ang napakalaking puwersa ang naging dahilan ng pagbagsak nilang dalawa. Tumayo sina Gayuhan at David. Kahit nasaktan sila, nagngangalit pa rin sila ng ngipin. Hindi nila pinapasok ang lalaki sa restricted area. Ngunit nang magkasama silang dalawa sa lalaki, ang yelo ay sunod-sunod, at ang babae ay nagmamadaling lumabas ng bulwagan. Nang makitang lumitaw ang babae, nakaramdam si David ng kalungkutan sa kanyang puso, alam niya maaaring na aksidente si Humazi. Namuo ang galit sa mga mata ni David, at isang nakakatakot na layunin ang pumatay sa katawan ni David sa sandaling ito. Huwag kang mag-aksaya ng oras, patayin mo silang dalawa dali, nararamdaman ko ang pagbabago ng aura ng Gorfind. Sabi ng babae sa lalaki. Tumango ang lalaki, tapos sabay nilang binaril sina David at Gayuhan.
Alam ni David na kung magkalaban ang dalawa, mapipigilan pa rin nila ni Gay Yuhan ang lalaki, ngunit ngayong magkalaban na silang dalawa, wala na silang pagkakataong manalo, at natatakot sila na hindi nila kayang tiisin ang isang galaw. Nang lalabas na si David, biglang yumanig ang bundok na parang lindol. Kaagad pagkatapos, isang puting ilaw ang bumaril mula sa restricted area, na sinundan ng isang marahas na pagsabog. Sabay na huminto ang lalaki at babae, at tumingin si Yansu sa direksyon ng bawal na lugar. Ang liwanag ay dahan-daang nawala, at pagkatapos ay isang labis na nakakatakot na hininga ang nagmula sa ipinagbabawal na lugar. Ito na. Sabay nanlaki ang mga mata ng lalaki at babae at sobrang kulit ng mga mukha nila. Sa dilim, dalawang figure ang lumabas sa ipinagbabawal na lugar. Naglakad si Fanjang sa harapan, ngunit sa sandaling ito, ang paghinga ni Fanjang ay napakabagal at ang kanyang mukha ay pangit. Halatang-halata na gumamit siya ng maraming enerhiya para gawin ang teknik na ito. At sa likod ni Fanjang ay ang matabang katawan ni Gorfin, at ngayon ito ay naging isang pupe na katawan. Blanca ang mga mata ng Gorfin at tumayo siya na parang robot. Mr. Chen, gumana. Mahinang sabi ni Fanjang. Sige, magpahinga ka muna. Hiniling ni David kay Fanjang na maupo at magpahinga, at siya mismo ang pumasok sa katawan ni Gorfin na may banal na sentido at agad na sumali sa bloodline na iniwan ng katawan ni Gorfin. Tuwang-tuwa si David, kahit nahiyang-hiya siya sa mga sandaling iyon, hindi niya napigil ang matawa. Ngunit sa sandaling ito, ang mga mukha ng lalaki at babae ay nakakagulat na pangit. Bilisan mong patayin ang batang iyan, ang kamalayan ng batang iyon ay konektado sa katawan ng Gorfin. Parang may nakita ang babae at nagmamadaling sinabi. Tumalo ng lalaki, ang apoy sa kanyang katawan ay nag-alab ng mas matindi, at ang kanyang paghinga ay tumaas sa sukdulan. Isang nakakatakot na hininga ang bumalot kay David, gusto niyang patayin si David sa isang suntok, at hindi niya kayang hayaang mabuhay si David. Nakaramdam ng nakakatakot na aura si David at agad na na-activate ang kanyang kamalayan, tumalo ng katawan ng Gorfin at huminto sa mismong harapan ng lalaki. Hindi man lang inalis ng lalaki ang kanyang kamay, sa halip ay sinaktan niya si Gorfin. Pagkatapos ng malakas na ingay, walang bakas ng Gorfin. Sa kabaligtaran, ito ay isang tao na naramdaman lamang ang epekto ng napakalaking anti-shock na puwersa, at ang kanyang kamay ay nakayuko ng kakaiba. Sa pagtingin sa kanyang putol na braso, ang puso ng lalaki ay labis na nabigla. Ito. Paano ito magiging napakalakas? Hindi makapaniwala ang lalaki. Si Gorfin ay tila hindi bumaril. Sinaktan niya si Gorfin nang hindi nagdulot ng anumang pinsala sa Gorfin. Sa halip, nabali ang kanyang braso. Go! Hindi na ako makakatagal dito. Sabi ng lalaki sa babae. Nakita rin ito ng babae, kaya tumango siya, at tumalon ang dalawa. Patayin mo sila. Inutusan ni David ang Gorfin. Paano sila pakakawalan ni David gayong inabuso niya ang kanyang sarili? Natanggap ni Gorfin ang utos, at tila hindi gumagalaw ang kanyang katawan, ngunit dumiretso siya sa likuran ng lalaki. Nagulat ang lalaki, at likas na tumalikod at sumuntok. Ngunit diretsyong itinaas ni Gorfin ang kanyang kamay, hinawakan ang kamao ng lalaki, at dinurog ang kamao ng buong lakas. Ano? Masakit na sigaw ang lumabas sa bibig ng lalaki. Nang marinig ng babae ang sigaw ng lalaki, hindi siya nang ahas na huminto, hindi man lang siya nang ahas na tingnan ito, at mabilis na tumakbo sa malayo. Kaagad pagkatapos, sinaktan ni Gorfin ang lalaki, at ang suntok na ito ay tumama sa ulo ng lalaki. Puff! Ang ulo ng lalaki ay tumalsik ng dugo sa isang iglap, at siya ay namatay kaagad, at maging ang kanyang kaluluwa ay nawala. Sa sandaling ito, tila naramdaman ng babae na nawala ang hininga ng lalaki, at pagkatapos lingunin, nagpatuloy siya sa pagtakbo. Hahabulin sana ng Gorfin ang babae, ngunit pinigilan siya ni David. Bumalik ka, tumigil ka sa paghabol. Nang marinig ang utos ni David, ang figure ni Gorfin ay parang shuttle, at dumating siya sa harap ni David sa isang iglap. Kabanata 16:12. Nang makita ang kapangyarihan ng Gorfin, hindi na lang ito maitago ni David, mas masaya siya kaysa noong nakita niya ang babae. With such an invincible younger brother in his side, what martial arts alliance is all robust? Nang si David ay nasa sabik, si Fanjang ay direktang nagbuhos ng malamig na tubig kay David. Mr. Chen? Walang pag-aalinlangan, wala akong katawan, kaya hindi ko magagamit ng buo ang spell.
Ang katawan ng manika na ito ay tatagal lamang ng 7 araw, at pagkatapos ng 7 araw, ito ay magiging katawan muli. Sabi ni Fan Jiang kay David. Nang marinig ito ni David, agad na nawala ang kanyang orihinal na sigasig, hindi mo ba siya magpapatuloy sa pagpino pagkatapos ng 7 araw ng paggamit ng spell? Mapait na ngumiti si Fan Jiang, Mr. Chen, hindi mo mapipino ang lakas na ito mula sa isang papay na katawan sa pangalawang pagkakataon, ngunit maaari mong panatilihin ang katawan, at kapag mayroon kang angkop na kaluluwa, maaari mong gamitin ang kaluluwa upang kontrolin ang katawan. Nang marinig ito ni David, may kumislap na pag-asa sa kanyang puso, na orihinal na nanlumo, ngunit sa loob ng 7 araw, sapat na upang sirain ang samahan ng martial arts. Sa tingin mo gaano katagal bago sirain ng puppet body na ito ang Martial Arts Federation? Tanong ni David. Mahigit 20 taon nang nasa Martial Arts Alliance si Fan Jiang, at dapat niyang malaman ang inside information tungkol sa Martial Arts Alliance. Ngunit umiling si Fan Jiang, Mr. Chen, ang tubig ng Martial Arts Alliance ay napakalalim. Wala akong gaanong alam tungkol sa Martial Arts Alliance, ngunit ang puppet body na ito ay hindi magagapi. Siya ay isang katawan lamang, at ang kanyang lakas ay tiyak na hindi kasing ganda noong siya ay nakaligtas. At ang manika para sa katawan, ang lakas ng manipulator ay marami ring kailangang gawin, ngunit ang pakikitungo sa mga tao sa Martial Arts Association ay madaling makuha. Nang marinig ito ni David, tumango siya at sinabing, mabuti iyan. Palaging lumalago ang sarili kong lakas, at hindi ako maaaring umasa sa pisikal na proteksyon sa buong araw. Mr. Chen, paano si Master Hu? Sa sandaling ito, naisip ni Gayuhan si Humas at hindi na siya nakita. Sira, nakalimutan ko si Master Hu. Nang marinig ito ni David ay agad siyang tumakbo patungo sa lobby. Sa sandaling ito, si Humazi ay nakahiga sa bulwagan, may galos, umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Master Hu, Master Hu. Nang makitang ganito si Humaz, nakonsensya si David saglit. Kung hindi siya nailigtas ni Humazi, hindi siya magiging ganito. Ipinatong ni David ang kanyang kamay sa katawan ni Humazi at nalaman na si Humazi ay hindi papatay at humihinga pa, kaya dali-dali niyang inihatid ang landas ng espiritual na kapangyarihan sa katawan ni Humazi. Ubo-ubo-ubo. Si Humazi ay umubo ng 2 beses at sa wakas ay dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Nang makitang gising na si Humazi, mabilis na nagtanong si David, Master Hu, okay ka lang ba? Makinis, malambot, maputi. Nakipag-chat si Humazi, at si David ay natigilan saglit. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin tungkol kay Humaz. Ngunit hindi nagtagal ay narinig ito ni David at hindi siya nakaimik. Ang mabalahibong lalaking ito ay malapit ng mamatay, at iniisip pa rin niya ang puting nyebe na mga hita ng babae ngayon lang. Dahil alam ni David na ang katawan ni Gorfin ay hindi magtatagal ng ilang araw, kaya't inilagay niya ang mga lingga sa isla ng Panglay, hayaan itong obserbahan ni Dunan, at pagkatapos ay direktang dinala si Gayuhan at ang iba pa sa Kyoto. Bumalik si Gayuhan, na nagpasaya kay Gullinger at sa iba pa. Isang grupo ng mga batang babae ang masayang maglaro muli sa Red Lotus Palace. Tungkol sa plano ni David na sirain ang Martial Arts Alliance, hindi niya sinunod si Gullinger at ang iba pang mga babae para sabihin na ang isa ay nag-aalala sila sa kanilang sarili, at ang isa pa ay nasa panganib sila kung susunod sila. Dinala ni David sina Fan Jiang at Gorfin pabalik sa pamilyang Long, at ngayon ang pamilyang Long ang namamahala sa Longwo. David, sa oras na umalis ka, ang Martial Arts Alliance ay hindi naging idle. Hindi ko alam kung saan nila nakuha ang mga masters. Ngayon narinig ko na may 8 magagaling na marquises sa Martial Arts Alliance. Matapos makita si David, nagmamadaling sinabi ni Longwo. 8 dakilang marquises. Medyo nagulat si David, saan nila nakita ang napakaraming magagandang marquise. Sa pagkakataong ito, si Fan Jiang, na nasa gilid, ay nagsabi, hindi nakakagulat na ang Martial Arts Alliance ay nakahanap ng 8 makapangyarihang marquises. Alam ko na kahit ang Martial Saints ay mayroon sila sa Martial Arts Alliance. Wu Sheng. This time mas nagulat si David. Oo, ang sistema ng pag-uuri ng Martial Arts Alliance ay napakahigpit, at nakikita mo ang Martial Arts Alliance, na isang alyansa lamang ng martial arts. Ang mga taong kabilang sa tunay na Martial Arts Association ay dapat na lihim at kontrolin ang lahat ng ito. Ginagamit nila ang Pugiet sa isang itim na damit upang makilala ang klase.
Narinig ko na ang pinakamataas na itim na gintong robe ay Martial Saint, ngunit hindi ko pa ito nakita. Sabi ni Fan Jiang kay David. Tumingin si Long Wo kay Fan Jiang at tinanong si David ng napaka-curious, David, sino ang taong ito? Mukhang kilala niya ang Martial Arts Alliance. Kaibigan ko yan. Casual na nagpaliwanag si David, at pagkatapos ay tinanong si Fan Jiang, paano mo nalaman ang tungkol sa Martial Arts Alliance? Umiling si Fan Jiang, ito lang ang alam ko, ngunit marami pa ring sikreto sa Martial Arts Association. Ito ang sinabi sa akin ni Zhu Jishan. Ngunit ang kapangyarihan ng pinuno ng Martial Arts Alliance ay napakaliit, kaya wala siyang masyadong alam, ngunit ang Martial Arts Alliance ay hindi kailanman magiging tulad ng nakikita mo sa iyong mga mata. Kung gusto mong wasakin ang Martial Dao Alliance ng direkta at bunutin ito, sa kasamaang palad, ito ay imposible. Ngunit kung gusto mong iligtas ang iyong kasintahan, ngayon ay maaari mong gawin ang katawan ng manika na ito. Sinundan ni Fan Jiang si David para magsalita ng detalyado, ang kaibigan ni David ay ngayon lang talaga nagpainit sa puso ni Fan Jiang. Magtagumpay ka man o hindi, kailangan mong subukan. Matatag na ekspresyon ang ipinakita sa mga mata ni David. Kyoto Budo Alliance. Mula nang palitan ni Nie Cheng si Ning Ji bilang pinuno ng alyansa, marami na siyang nakolektang itim na tansong damit at kahit 7 itim na pilak. Mula noong itinatag ni David ang Longmen, ang Martial Arts Alliance ay naging halos kailangan ng lahat. Walang pamilyang sekta ang sumasali sa Martial Arts Association. Maging ang mga dating sekta na pamilya ay nagpasya na umalis sa Martial Arts Association. Si Nie Cheng ay halos isang hubad na commander, ngunit upang madagdagan ang lakas ng Martial Arts Alliance at ipaalam sa maraming aristokratikong sekta ang tungkol sa kapangyarihan ng Martial Arts Alliance, direktang nag-apply si Nie Cheng, na nagpapakilos ng maraming itim na tansong damit at kahit 7 itim na pilak na damit. Ang mga bathrobe ay dumating. Dapat mong malaman na ang mga itim at pilak na damit na ito ay lahat ng malalaking marquis, bawat isa sa kanila ay napakalakas, kahit na ang mga itim na tansong damit ay napakalakas din. Sa pagkakataong ito, matapos makita ang lakas ng Martial Arts Alliance, maraming maharlikang pamilya ang nagsimulang lumapit sa Martial Arts Alliance. Wala lang, sobrang daming tao sa pader. Sa lipunang ito kung saan iginagalang ang lakas, tanging ang malakas na pagkahulog sa sinuman. Sa bulwagan ng Kyoto Martial Arts Alliance, si Nie Cheng ay may hawak na vajra, ang kanyang mukha ay hindi masyadong maganda. Hindi niya naintindihan na ang lalaking si Ning Ji, si Hide Hineng, ay talagang papasukin siya sa secret room para magsanay. Noong una, inakala ni Nie Cheng na kung papalitan niya si Ning Ji ay walang halaga at tiyak na papatayin. Pumunta sa secret room para mag-practice. Ngunit kahit na hindi siya nasisiyahan sa kanyang puso, si Nie Cheng ay hindi nang ahas na magreklamo, dahil sa makapangyarihang kapangyarihan, walang sinuman sa kanila ang nang-ahas na sumubok. Wala namang bakas ni David lately, but this is a good thing for us. Hanggat hindi niya tayo ginagambala, hindi natin siya hahanapin. Kailangan lang ng lahat na magsanay ng may kapayapaan ng isip. Bibigyan kita ng prioridad sa paghahatid ng dugo ng babaeng iyon. Ngayong naging ganito na ang Martial Arts Alliance, galit na galit si Daneng, kaya dapat tayong magtulungan para umunlad ang Martial Arts Alliance. Walang pakialam na sabi ni Nie Cheng, nakatingin sa itim na tanso at itim na pilak sa ibaba. Gayunpaman, wala sa mga lalaking nakaitim na ito ang nagsalita. Alam nila kung gaano kahirap na pasiglahin muli ang Martial Dao Alliance. Kabanata 1613. Tiningnan ni Nie Cheng ang mga taong ito nang walang sabi-sabi, at ang kanyang mukha ay naging medyo pangit. Ang mga taong ito ay napakahusay sa kanilang mga puso. Alam nila kung gaano kahirap gawin muli ang Martial Dao Alliance. Kung hindi ito nagawa noon, ang superpower ang sisisihin, at wala sa kanila ang makakatakas. Ngayon ang mga taong ito ay nais lamang sisihin si Nie Cheng, na ginawang pinuno ng alyansa si Nie Cheng, sila ay walang iba kundi ang mga katulong na kanilang inimbitahan. Nagsisi rin si Nie Cheng sa sandaling ito, nang hihinayang sa gayong gulo, bakit siya ang naging pinuno ng Martial Arts Association sa unang lugar. Ngunit ano ang silbi ng pagsisisi sa sandaling ito? Ngayon ay umaasa na lang si Nie Cheng na tigilan na ni David ang paggawa ng gulo sa Martial Arts Alliance at hayaan siyang bumuo ng maayos sa Martial Arts Alliance. Ngunit sa sandaling ito, isang pagsaway ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng pinto ng Martial Arts Alliance. Sino ka? Alam mo ba kung ano ang krimen ng pagkakasala sa Martial Arts Alliance?
May sumisigaw at nagpapatunay na may sumisira sa Martial Arts Association. Nang marinig ito ni Nia Cheng, ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Ang mga taong ito ay talagang walang pakialam sa aking Martial Arts Association. Sa pagkakataong ito, kailangan ko silang turuan ng leksyon. Sa panahong ito, palaging may mga taong pumasok sa Martial Arts Alliance nang walang paunang abiso at tumitingin sa Martial Arts Alliance sa mata. Tumayo si Nia Cheng at naglakad palabas, habang ang mga itim na damit na iyon ay sumunod na malapit sa likuran. Sa sandaling lumakad siya sa pinto, nilingan ito ni Nia Cheng. Itinulak ni David ang gwardya ng Martial Arts Alliance at kumaway papasok. May isa pang tao sa likod niya, pero walang ekspresyon at mabagal, parang tanga. David. Nang mapanood si David na pumasok sa Martial Arts Association, napasimangot si Nia Cheng. Kanina lang, umaasa siyang hindi pupunta si David sa Martial Arts Alliance para manggulo, pero ayaw niyang pumunta si David ngayon. Sinulyapan ni David si Nia Cheng, pagkatapos ay mahinang sinabi, ngayon Martial Arts Alliance, mayroon ka na bang huling say? Tumango si Nia Cheng, oo, ako na ngayon ang pinuno ng alyansa. Sige, kakausapin kita. Pagkatapos magsalita ni David, dumiretso siya sa bulwagan, hindi pinapansin si Nia Cheng at ang mga taong nakaitim na damit. Sa sandaling ito, may dugong demonyo sa likod ni David, syempre hindi siya natatakot sa mga taong ito mula sa Martial Arts Alliance. Nang makitang ganito si David, agad na nagalit si Nia Cheng, ngunit dahil sa kabuuang sitwasyon, pinigilan ni Nia Cheng ang kanyang galit at sumunod sa kanya. David, anong ginagawa mo sa martial arts ko? Hindi ka ba natatakot na wala nang babalikan? Hinangaan ni Nia Cheng ang katapangan ni David. Nandito ako, wala akong planong umalis, alam mo kung bakit ako nandito. Kung kaya mong bitawan ang girlfriend ko, kaya kong iligtas ang Martial Arts Federation. Kung hindi, ang Martial Arts Alliance ay mawawala sa mundong ito ngayon. Sabi ni David na may matigas na ekspresyon. Nang marinig ito ni Nia Cheng, bigla siyang humagalpak ng tawa, David, mayroon kang mga kasanayan, hindi ba't isa kang dakilang marquee? Sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi sa mundo? Let me tell you, we now have 8 great marquises, and no one of them are weaker than you. Why do you want someone here? Kaya pa kitang buhayin ngayon, dapat yumuko ka at magpasalamat. Hinawakan ni Nia Cheng ang vajra sa kanyang kamay na may ngiti sa kanyang mukha. At iyong mga taong nakaitim na damit ay may panunuya din sa kanilang mga mata. Kung ipinatawag ni David ang buong puwersa ng Dragon Gate at dumating upang lumaban hanggang sa kamatayan sa Martial Arts Alliance, marahil sila ay matakot. Ngunit ngayon dinala ni David dito ang isang taong mamamatay. Napakarami nila, paano sila matatakot kay David? Walang pakialam si David sa mga salita ni Nia Cheng, ngunit mahinahon pa ring sinabi, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi mo ito pinahahalagahan, hindi mo ako masisisi. Ngumiti si Nia Cheng, David, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang iyong kasintahan ay nakakulong sa piitan, walang makakalabas sa kanya, at walang makakapagligtas sa kanya, wala akong karapatan. Kahit may karapatan ako, bakit mo ako papakawalan ng girlfriend mo? Sa mayabang mong bibig. Kung pag-uusapan, isang malakas na aura ang lumabas mula sa katawan ni Nia Cheng, at ang aura na ito ay agad na bumalot kay David. Ang katawan ni David ay naglalabas ng mahinang gintong liwanag, lumalaban sa pang-aapi ng hininga ni Nia Cheng. Ang aura ni Nia Cheng ay naging mas manek, habang ang gininto ang liwanag ni David ay naging mas nakakasilaw. Lumaban ng ganito ang dalawa, walang gumalaw at walang umaatras. Patuloy ang pagbangga ng dalawang hininga sa isa't isa. Bahagyang kumunat ang noo ni Nia Cheng. Hindi niya inaasahan na magmumukhang mas mahina si David kaysa sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na dehado si David. Sa sandaling ito, huminga si Nia Cheng sa limitasyon, ngunit nanatiling hindi gumagalaw si David. Sabay-sabay na napaatras ng ilang hakbang ang mga nakapaligid na tao na nakasuot ng itim na damit. Hindi nila gustong mag-aksaya ng kanilang lakas para labanan ang pagpilit na ito. Sa puntong ito, walang nakapansin na ang kapaligiran sa buong bulwagan ay umabot na sa pinakamataas. Ang dalawang hiningang ito ay nagsanib, at ang nakakatakot na pamimilit ay naging pulbos na ang mga mesa, upuan, at bangko. Ngunit ang Gorfin na nakatayo sa likuran ni David ay hindi nagbago, ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw at ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Boom!
Sa wakas, sabay na napaatras sina Nia Cheng at David, at ang hininga sa kanilang katawan ay agad na sumangga. Sa paghaharap na ito, ang dalawang ito ay tumimbang ng kalahating kilo, at hindi sinamantala ni isa. David, napaka-ignorant mo at walang takot kung maglalakas loob kang pumasok sa aking martial arts association. Hindi ko kailangan ng iba, madali kitang mapatay sa isang Vajra. Tumingin si Nia Cheng kay David ng masama at sinabi. Talaga. Nakatayo ako dito, gusto mo ang buhay ko, pwede kang pumunta at kunin anumang oras. Ibinuka ni David ang kanyang mga kamay, ang kanyang mukha ay walang pakialam. Nang makita ang walang malasakit na hitsura ni David, talagang hindi naglakas loob si Nia Cheng na gawin ito sandali. Hindi niya alam kung may nasa likod si David. Ano? Hindi ka ba maglakas loob na gawin ito? Kung hindi ka maglakas loob na gawin ito, hayaan mo ang aking kasintahan. Kung pipilitin mo akong gawin ito, ang Martial Arts Alliance ay hindi na umiral. Natawa si David nang makitang ganoon si Nia Cheng. Para patayin kita, bakit ko naman gagawin yun? Malamig na sumangot si Nia Cheng at umatras, pinatay mo siya. Hindi ito ginawa ni Nia Cheng, ngunit hayaan ang iba na nakasuot ng itim na silver suit na gawin ito. Ang itim at pilak na damit ng 7 dakilang Marquis ay higit pa sa sapat upang makayanan si David. Ang isang tao at isang galaw ay maaaring magpatalsik kay David mula sa kanyang lalim. Nang magsalita si Nia Cheng, ang 7 itim at pilak na suit ay hindi maiwasang makinig, lahat sila ay humakbang pasulong at pinalibutan si David sa isang iglap. Ang hininga na nagmumula sa 7 itim at pilak ay nagpang-inig sa buong Martial Arts Alliance. Malamig na tiningnan ni David ang 7 tao, malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Patayin silang lahat, huwag iwanan ang isa sa kanila. Malamig na sabi ni David. Saglit na natigilan si Nia Cheng, saka nagmamadaling tumingin sa labas at napansing walang tao sa labas. Sino ang kausap ni David? Hindi kaya ito ang mabagal na lalaki sa likod niya? Agad itong sinuri ni Nia Cheng, at walang hininga si Gorfin sa kanyang katawan, parang patay na tao. Gaano kalakas ang gayong tao? Natanggap ni Gorfin ang utos ni David at gumawa ng isang hakbang pasulong upang harangan si David. Si David naman na may malamig na ngiti sa labi, diretsyong umatras sa pader. Nagkatinginan ang 7 itim at pilak na damit na nakaharap kay Gorfin, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Tumayo ang mabagal na mukha, at walang hininga sa kanyang katawan. Hindi nila alam kung papatol. Sabay nating patayin ang tanggang ito. Sabi ni Nia Cheng. Tumango ang itim at pilak na balabal at saka hinampas ng suntok si Gorfin. Hindi ginamit ni Haiyin Pao ang lahat ng kanyang lakas sa suntok na ito. Kung tutuusin, ang paggawa ng gayong hingal na tao ay nangangailangan lamang ng 10% ng kanyang lakas upang durugan ang mga tao sa laman. Nang makita ni David na ang itim na pilak na balabal ay labis na hinahamak ang dugong demonyo, siya ay tumawa at nanood ng palabas. Mas mabuti kung may mga buto ng melon sa oras na ito. Ang itim na silver na balabal ay tumama sa harapan ni Gorfin at pagkatapos ay sinuntok si Gorfin sa dibdib. Putok. Kabanata 16:14. Kahit na hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, ang suntok na ito ay may lakas na 10,000 libra, at walang problema na ibagsak ang bundok. Ngunit ang suntok na ito ay tumama kay Gorfin na parang umutot. Hindi nag-react ang Gorfin, ngunit ang itim na pilak na balabal ay nakaramdam ng malaking puwersang sumisipsip ng shock, at pagkatapos ay agad na nabali ang mga buto ng braso, tumusok sa balat at tumambad dito. Ang mga buto ni Bicenson, na nababalot ng matingkad na pulang dugo, ay ginawang lubhang nakakatakot ang eksena. Sa tagpong ito, namangha ang lahat. Lalo na ang itim at pilak na balabal na nagsimula ng mga kamay, ang puso ay nabigla, at pagkatapos ay ang figure ay mabilis na umatras. Alam niyang mas makapangyarihan ang out-of-breath guy sa harap niya kaysa sa inaakala nila. Ngunit sa sandaling ang itim na pilak na balabal ay binawi, si Gorfin ay gumalaw at si Gorfin ay natumba ito. Ang strike na ito ay maaaring mukhang mabagal, ngunit ito ay napakabilis. Walang oras na mag-react ang itim at pilak na balabal, isang suntok lang ang damapo. Puff! Sumabog ang ulo ni Haiyin Pao dahil sa suntok ng Gorfin, tumalsik ang iskarlate na dugo sa lahat ng dako, at kumalat ang nakakatakot na amoy ng dugo. Sa pagkakataong ito, hindi nakaimik si Nia Cheng at ang mga itim na damit na iyon. Paano ito posible?
Tiningnan ni Nie Cheng ang itim na pilak na namatay ng malungkot, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Ito ay isang malaking marquee, isang malaking marquee. Paano ka mabubugbog hanggang mamatay? Gusto mo lang bang pumatay ng langaw? Ito ba ay masyadong mapangahas? Anong uri ng puwersa ang maaaring talunin ang dakilang marquee hanggang mamatay? Wu Sheng. Nagbabagong kapaligiran. Sa sandaling ito, ang isip ni Nie Cheng ay nakaramdam ng kakaiba. At ang mga itim at pilak na damit na iyon ay tumingin sa kanilang mga kasama at binugbog hanggang mamatay sa isang suntok, at lahat sila ay mukhang sobrang pangit. Sa pagkakataong ito, walang nang ahas na ilipat ang natitirang itim at pilak na damit at hindi sinasadyang umatras. Kung palayain mo ang girlfriend ko ngayon at humingi ng tawad sa iyong tuhod, kaya kung iligtas ang buhay mo. Sabi ni David. Sinabi ni Nie Cheng na may malamig na mukha, David, huwag kang maging kampante, kahit na hindi ko alam kung para saan ang tawag mo sa mga masters, ngunit huwag mong maliitin ang ating Martial Arts Association. Kahit na Martial Saint ang pinatawag mo, ano ang magagawa mo? Sa tingin mo ba walang Martial Saint ang Martial Arts Association natin? Ang sandata ng Martial Saint sa aking kamay ay maaari ding gumamit ng kapangyarihan ng isang Martial Saint. Si Nie Cheng ay may hawak na Vajra, ang kanyang aura ay patuloy na tumataas. Sige, mamatay na tayong lahat. Tumigil si David sa pagsasalita ng walang kaparerekon at direktang kinokontrol ang dugong demonyo. Sabay na tayo, kahit Martial Saint yan, wala tayong dapat ikatakot. Malakas na sabi ni Nie Cheng. Ang natitirang anim na nakasuot ng itim at pilak na damit ay nakakapagnalit lang ng ngipin. Hindi kaya naglakas loob silang tumakas. Upang malaman ang kakilakilabot na parusa para sa mga tumakas, mas mabuting mamatay kaysa mabuhay. Ang anim na itim at pilak ay pawang nakaturo kay Gorfin, ngunit si Nie Cheng ay nasa dulo na may Vajra sa kanyang kamay, handang humanap ng pagkakataong harapin si Gorfin ng isang nakamamatay na suntok. Ngunit bago pa makakilos si Nie Cheng, nakita niya si Gorfin na winuwagayway ang kanyang malaking palad. Isang hit at isa, at pumunta ng napakabilis. Sa isang kisap mata, anim na itim at pilak na damit ang naging bangkay na walang ulo, at ang buong bulwagan ay napuno ng makapal na dagwang aura. Si Nie Cheng, na orihinal na gustong gawin ito, ay biglang naging tanga. Nakatitig ng walang laman sa katawan sa lupa, puno ng takot ang mukha niya. Dapat mong malaman na ang mga itim na pilak na suit na ito ay pawang magagaling na marquee, at ang ilan ay may lakas pa ng yumaong dakilang marquee, at hindi lahat ng mga ito ay mas mahina kaysa sa kanya. Ngunit ang gayong pag-iral sa tuktok ng mundo ng martial arts ay binaril lamang hanggang sa mamatay. Ang problema ay, may sinasampal hanggang mamatay, at kahit ang mga kaluluwa sa mga itim at pilak na suit na ito ay hindi nagkaroon ng oras upang makatakas. Ang abo ay nawala sa isang iglap. Nang makita ito, ang mga itim na tansong damit na iyon ay hindi na makontrol ang mga ito, at lahat sila ay tumakbo palabas sa kawalan ng pag-asa. Ang mga itim at pilak na damit ay hindi makatiis ng mga suntok sa mukha. Ang mga itim na tansong suit na ito ay natakot na sila ay masabugan sa isang hininga. Huwag mong hayaang makatakas sila. Sinabi ni David ang isang salita, bahagyang umindayog ang figure ni Gorfin, at pagkatapos ay lumitaw ang buong tao sa harap ng mga itim na tansong damit na iyon. Walang nakakita kung paano gumalaw si Gorfin, parang teleportation. Ano? Nang makita ito ng mga itim na copper suit, napuno ng galit ang kanilang mga mata, at pagkatapos ay sumugod sila kay Gorfin. Alam nila na sa pamamagitan lamang ng pagsusumikap ay makakakuha sila ng pagkakataon. Mahigit isang dosenang itim na tansong damit ang sumugod patungo kay Gorfin. Pinagsalikop naman ni Gorfin ang magkabilang palad at tinamaan ang isa sa kanila, diretsyong nabasag ang kaluluwa ng mga itim na tansong damit na iyon, ni isang slag na naiwan. Mahigit isang dosenang itim na tansong damit, iyon ay, sa isang kisap mata, wala ni isa man lang natitira, at wala nang natitira pang mga katawan. Tiningnan ni Nie Cheng ang eksena sa harap niya, ang kanyang mukha ay sobrang lamig. Hinawakan niya ang Vajra sa kanyang kamay, at ngayon ay tila ang Vajra na ito ang kanyang nagil iligtas buhay na anteng-anteng. Isa itong banal na sandata, bagamat hindi nito makayanan si Gorfin, ngunit may hawak na banal na sandata, may kumpiyansa si Nie Cheng na makatakas. Gusto mo ba akong makausap ngayon? Kung pinakawalan mo ang girlfriend ko, kaya kitang buhayin. Sabi ni David kay Nie Cheng. Tulad ng sinabi ko, hindi ako kwalipikadong palayain ang iyong kasintahan.
Sinasabi ko sa iyo, kahit napatayin mo ako, hindi mo mabubuksan ang piitan. Sabi ni Nie Cheng na walang ekspresyon ang mukha. Dahil wala kang silbi, isa lang ang dead end. Nang matapos magsalita si David, tumingin siya kay Gorfin, at dahan-daang naglakad si Gorfin patungo kay Nie Cheng. Huwag mong kalimutan ang banal na sandata sa aking kamay. Sa pagsasabi niyan, agad na tumagos ang aura ni Nie Cheng sa Vajra Pestle, at pagkatapos ay nagbuga ng liwanag ang Vajra Pestle at nagsimulang kumalat ang nakakatakot na aura. Hindi lamang na-condensed ang aura ng Vajra Martial Sage, ngunit ang bulwagan ay napuno ng nakakatakot na pagpilit. Sa ilalim ng panggigipit na ito, nagsimulang manginig ang mga binti ni David, at sa wakas ay lumuhad siya sa isang tuhod. Sa ilalim ng aura ng Martial Saint, hindi nakatiis si David. Nang makitang lumuhad si David, buo ang loob ni Nie Cheng. I promised you this sacred weapon, pero hindi mo pa rin gusto. Alam mo na ba ang kapangyarihan nito ngayon? Saglit na tumawa si Nie Cheng at saka itinaas ng mataas ang Vajra sa kanyang kamay. Sa isang iglap, ang mga nakakatakot na hininga ay patuloy na kumalat, na sinundan ng isang nakasisilaw na sinag ng liwanag sa Vajra, at ang sinag ng liwanag na iyon ay dumiretso sa Gorfind. Agad namang nabigla si David sa nakakasilaw nitong liwanag. Si David ay walang kahit katiting na lakas upang labanan ang banal na sandata. Sa sandaling ito, tunay na nakita ni David ang kapangyarihan ng isang Martial Saint. Ito ay isang pahiwatig lamang ng aura na nagmumula sa Martial Saint artifact. Kung ito ay isang tunay na Martial Saint Master, hindi ba't mas nakakatakot ang kapangyarihan? Iniisip ang mga salita ni Fan Jiang, na nagsasabi na may mga Martial Saints sa Martial Arts Alliance, ito ay puno ng pag-aalala sa mukha ni David. Ngunit ngayon, sa kabutihang palad, mayroon siyang Gorfin, at walang problema na harapin ang Nie Cheng na iyon, kung hindi, si David mismo ay tiyak na hindi makakaharap sa sagradong sandata na ito. Hindi pinansin ni Gorfin ang mga sinag ng liwanag ng Vajra Pestle, at ang mga hibla ng kapangyarihan ng Battle Saint ay tumama kay Gorfin. Pero sa nakakatakot na laman ng katawan ng Gorfin, parang kilati. Pagdating sa harap ni Nie Cheng, sinuntok siya ni Gorfin sa mukha. Natigilan si Nie Cheng sa kanyang puso at sumigaw ng malakas. Ang Vajra sa kanyang kamay ay medyo mas nagliliwanag. Hindi pa rin pinansin ni Gorfin ang liwanag at direktang hinampas ang Vajra Pestle ni Nie Cheng. Naramdaman na lang ni Nie Cheng na malapit nang mabali ang kanyang kamay, at ang Vajra sa kanyang kamay ay agad na lumipad palabas. Nang hindi pinipilit na huminga ang Martial Saint, agad na tumayo si David, tumalon ng diretso, at naglakad patungo sa Vajra Pestle. Labis na nag-alala si Nie Cheng nang makita niyang gusto ni David na makuha ang Vajra Pestle, ngunit sa harap ng dugong demonyo, maaari lamang siyang tumakbo para sa kanyang buhay, at ang Vajra Pestle ay walang ibang pagpipilian. Tumalikod si Nie Cheng at tumakbo palayo, at nang makuha ni David ang Vajra Pestle, ang grupo ng Battle Saint ay tumungo patungo kay Nie Cheng. Naramdaman lamang ni Nie Cheng ang nakakatakot na aura na dumarating sa kanya mula sa likuran. Bago pa siya makapag-react ay nalaglag ang buong katawan niya. Malakas na bumagsak si Nie Cheng sa lupa, ang kanyang buong katawan ay sumusuka ng dugo, at malinaw na siya ay malubhang nasugatan. Kabanata 16:15. Si Gorfin ay magpapatuloy at haharapin si Nie Cheng, ngunit pinigilan siya ni David. Huwag mo siyang patayin. Hahayaan ni David si Nie Cheng na dalhin siya sa piitan at iligtas si Sonya. Huminto si Gorfin at saka umatras, habang si David ay naglalakad sa harap ni Nie Cheng na may dalang Vajra Pestle at malamig na sinabi, ngayon ay wala ka ng pagkakataong makipag-usap sa akin, dalhin mo ako sa piitan. Tumingin si Nie Cheng kay Gorfin, pagkatapos ay tumingin sa Vajra sa kamay ni David, huminga ng malalim, at sinabing, kahit na pumasok ka sa kuweba, imposibleng mailigtas ang iyong kasintahan. Stop talking nonsense, isama mo ako. Ipon mo man o hindi is my business. Inabot ni David at binuhat si Nie Cheng. Parang patay na aso, sinundan ni Nie Cheng si David sa likod ng Martial Arts Alliance. Sinabi ni David sa harap ng bahay na bato, pumunta ka at buksan mo ang piitan. Hindi nang ahas si Nie Cheng na magbukas dahil alam niya ang kahihinatnan ng pagtataksil sa isang dakilang kapangyarihan. David, kahit buksan mo ang hatch ng piitan, hindi mo talaga may iligtas ang girlfriend mo. Nakakulong siya sa isang espesyal na selda, at hindi mo siya may iligtas. Mapait na sabi ni Nie Cheng.
Malamig na tiningnan ni David si Nia Cheng, at biglang may namulat sa isip ni Nia Cheng. Si Nia Cheng, na malubhang nasugatan, paano niya ito tiniis? Pinahirapan ng kamalayan ni David si Nia Cheng ng buong lakas. Naramdaman ni Nia Cheng ang paghiwa ng ulo, at ito ay hindi kasiya siya tulad ng 10,000 bulate. Buksan mo ang piitan, hindi mo kailangang magdusa. Sabi ni David kay Nia Cheng. Walang magawa si Nia Cheng, kaya pumayag na lang siya, at pagkatapos ay naglakad papunta sa harapan ng bahay na bato, nag-activate ng magic technique, at dahan-daang ginalaw ang bato, na inihayag ang pasukan sa piitan. Nang makitang nabuksan ang kuweba, natuwa si David. Susugod na sana siya, pero pagkatapos mag-isip, natakot siya na baka may opisina sa loob, kaya hinayaan niyang maglakad si Nia Cheng sa harapan. Naglakad si Nia Cheng sa harap at sumunod si David. Pumunta si David hanggang sa selda ni Sonia, at hindi na siya nakapagpigil at biglang sumugod sa selda. Hawak ng mahigpit ng 2 kamay ang bakal na pinto ng selda, sumigaw siya ng malakas, "Sonia!" Sa sandaling ito, nakaupo si Sonia sa kama. Napakaganda ng mga pasilidad sa cell, at naroon ang lahat ng kailangan mo para mabuhay. Nang marinig ang sigaw ni David, nagulat si Sonia at nagmamadaling nilingan ang kanyang ulo. Nang makita niya si David, hindi napigilan ang kanyang mga luha na bumuhos kaagad. "David, David." Sumugod si Sonia sa lumang pinto at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni David. "Paano ka nakapasok? Nahuli ka rin ba nila?" "Hindi, nandito ako para iligtas ka, ililigtas kita ngayon din." Hinaplos ni David ng mahina ang mukha ni Sonia. Bagamat mukhang mabait si Sonia, matagal na siyang nananatili rito, at napakahina ng kanyang kalooban. "Bilisan mo, buksan mo ang piitan ngayon." Hindi na makapaghintay si David na utusan si Nia Cheng. "Hindi ko mabuksan itong pinto ng kulungan." Sabi ni Nia Cheng. "Lumot, mabubuksan mo talaga. Kapag hindi mo binuksan, maniwala ka o hindi, papatayin kita." Puno ng galit ang mukha ni David, at pagkatapos ay sinuntok at sinipa niya si Nia Cheng. Sa harap ni David, pinaliit lang ni Nia Cheng ang kanyang katawan at hinayaan si David na suntukin at sipain ang kanyang katawan. Hindi nagtagal, si Nia Cheng ay may galo sa buong katawan, ngunit umiling pa rin siya, "Hindi ko talaga mabuksan, wala akong karapatang buksan itong pinto ng kulungan." Pagkatapos ay sasabihin mo, sino ang maaaring magbukas ng pinto ng kulungan na ito? Sino ang magbubukas nito? Binuhat ni David si Nia Cheng, hinawakan ng mahigpit ang kanyang kwelyo, at nagtanong. "Ningji? Pwede niyang buksan. May paraan siya para buksan ang pinto ng kulungan." Pagtingin kay David, na halos mabaliw, medyo natakot din si Nia Cheng, kaya ipinagbili niya si Ningji. "Nasaan si Ningji? Hayaan mo siyang lumabas, lumabas ka." Umungol si David at inutusan si Ningji na umalis. Ngunit si Ningji ay hindi sumali sa Martial Arts Alliance, ngunit nagsanay sa isang lihim na silid ng pagsasanay na natatangi sa Martial Arts Alliance. Kahit si Nia Cheng ay hindi alam kung saan ang address ni Ningji. Hindi ko alam, si Ningji ay na-recruit mula sa itaas para magsanay." Maingat na ipinaliwanag ni Nia Cheng. "Hindi ako makapaniwala na hindi ito mabubuksan." Hinawakan ni David ang pinto ng bilangguan gamit ang 2 kamay, ang kanyang katawan ay patuloy na tumataas, at gusto niyang subukan ang kanyang makakaya upang buksan ang pinto ng bilangguan. Pero kahit anong pilit ni David, buo pa rin ang pinto ng bilangguan. "Buksan mo ang pinto ng kulungan." Utos ni David kay Gorfind. Si Gorfind ay humakbang pasulong at pagkatapos ay sinuntok ito. Boom! Saglit na yumanig ang lupa, at halos gumuho ang buong piitan, ngunit hindi mabuksan ang pinto ng bilangguan. Ito ay labis na ikinagulat ni David. Sa pagkakaalam ko, ang kapangyarihan ng Gorfind ay isang malaking demonyo mula libu-libong taon na ang nakalilipas. Bakit kahit ang pinto ng kulungan ay hindi mabuksan ngayon? Nang malapit nang makalusot ang Gorfind sa isa pang strike, nagmamadaling sinabi ni Nia Cheng, "Hindi mo ito mapipilitang buksan, kung hindi ay babagsak ang buong piitan, at wala ni isa sa atin ang makaliligtas." Pinigilan ni Nia Cheng si Gorfind na sapilitang sirain muli ang pinto ng kulungan. Nang makita ito, nagmamadaling sinabi ni David, "Tumigil ka." Kahit na sinusundan niya ang katawan ng Gorfind at malakas, kahit na gumuho ang piitan, maaaring hindi sila magkaproblema, ngunit hindi ito magagawa ni Sonia. Kung talagang gumuho ang kuweba, tiyak na mamamatay si Sonia.
Dahil dito ay nabalisa at nagalit si David, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kailangan mong magkaroon ng paraan para pagbuksan ako ng pinto o mamatay. Hinawakan ni David si Nia Cheng sa leeg. Kung hindi mo mapipilitang buksan ang pinto, hahayaan mo lang si Nia Cheng na mahanap ang daan. Pagkatapos ng lahat, si Nia Cheng ang pinuno ng Martial Arts Alliance. Si Nia Cheng ay hindi makagalaw kahit na may sakal ang leeg ni David, kaya namula lang siya at sinabing, hindi ko talaga mabuksan, walang silbi na patayin mo ako. Hindi nakinig si David, at ang kapangyarihan sa kanyang kamay ay lumakas at lumakas. Dahil gusto mong mamatay, pupunuin kita. Pulang-pula ang mga mata ni David. Sa sandaling ito, halos hindi na makahinga si Nia Cheng, naging purple ang mukha niya, at babalik na siya sa kanluran anumang oras. David, parang hindi niya talaga alam. Sa sandaling ito, nagsalita si Sonya. Noon lang natauhan si David at pinakawalan si Nia Cheng. Umubo at huminga ng malalim si Nia Cheng, hindi ko talaga alam, pansamantala lang akong ipinadala para palitan si Ning Ji bilang pinuno ng alyansa, at wala siyang karapatan. Tiningnan ni David si Sonya sa bilangguan at nakaramdam siya ng hindi komportable na parabang tinusok siya ng karayom. David, huwag kang malungkot o malungkot, naniniwala ako na laging may paraan, at hindi nila ako papatayin, lalo pa akong abusuhin. Inaliw ni Sonya si David. Well, gagawa talaga ako ng paraan para sirain ang selda na ito, Sonya, maghintay ka lang. Mariing sabi ni David. Naniniwala ako sa iyo. Ngayong napakataas na ng iyong lakas, maaari kang sumugod sa piitan. Naniniwala ako na malapit na ang araw kung kailan tayo tunay na magkikita. Tumango si Sonya. Mahigpit na hinawakan ni David ang kamay ni Sonya at ayaw bumitaw ng mahabang panahon, ngunit tulad nito, isang nakakatakot na aura ang biglang nagsimulang tumaas sa piitan, at tila may isang kakilakilabot na nagising. Ramdam ang nakakatakot na aura, alam ni David na hindi siya maaaring manatili sa piitan. Pagkatapos magpaalam kay Sonya, agad niyang binuhat si Nia Cheng at tumakbo palabas. Sa sandaling tumakbo siya palabas ng piitan, automatikong nagsara ang tarangkahan ng piitan, at may mga alon ng liwanag sa paligid na parang kaliskis ng isda, na tila bumabalot sa piitan sa isang bagong layer. Nakakunot ang noo ni David habang nakatingin sa piitan na muling bumabalot sa formation. Alam niyang may kumokontrol sa lahat ng ito sa likod niya, at alam din niyang nakapasok siya sa kuweba. Sirain mo itong Martial Arts Alliance para sa akin. Dahil hindi masisira ang piitan, sinira ni David ang Martial Arts Alliance. Natanggap ni Gorfind ang utos, at isang nakakatakot na aura ang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan, na sinundan ng mga buhawi sa paligid niya. Kabanata 16:16. Sa orihinal, ang buong Martial Arts Alliance ay protektado ng isang pormasayon, ngunit sa sandaling ito, sa ilalim ng nakakatakot na aura ng Gorfind, ang mga magagandang gusali ay agad na naging mga guho. Sa panunood ng nakakatakot na kakayahan ng Gorfind, hindi maiimik si David. Napakalakas ng ***** na ito. Kung ang Gorfind ay hindi patay sa oras na ito, at ang natitira ay hindi isang pisikal na katawan, kung gayon mayroon pa bang iba na kanyang kalaban. Nakita ni Nia Cheng na ang buong Martial Arts Association ay naging gulo, at ang kanyang mukha ay biglang namula. Alam niyang kapag handa na siya, hindi siya papatayin ni David, at hindi siya pababayaan ni Daneng. Sa isang kisap mata, wala na ang Martial Arts Alliance, ang halamang bato na lang ang buo. Ang mga miyembro ng Martial Arts Alliance ay hindi na mahanap ang kanilang mga katawan, sila ay naging scum. Tumingin si David kay Nia Cheng, sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Nia Cheng na maging tense. Bilang dakilang marquee, ang itim na pilak na balabal ng Martial Arts Alliance ay isa na ngayong bilanggo, at siya ay nahihiya pa rin. David, binuksan ko ang piitan para sa iyo at sinabi ko na sa iyo ang lahat ng nalalaman ko, maaari mo bang itigil ang pagpatay sa akin? Humingi ng awa si Nia Cheng, natatakot siya sa kamatayan. Tinitigan ng malapitan ni David si Nia Cheng, pagkatapos ay sinabi na may malamig na mukha, binigyan kita ng pagkakataon, ngunit hindi mo ito pinahalagahan, huwag mo akong sisihin, ngunit sisihin mo ang iyong sarili sa pagiging hindi pinuno ng alyansang ito. Hindi agad napatay ni David si Nia Cheng, ngunit hinayaan ang Gorfind na buhatin si Nia Cheng at maglakad patungo sa pamilyang Long. Hinawakan ni David si Nia Cheng para hatulan niya ng kamatayan si Nia Cheng. Gusto niyang malaman ng lahat ang nangyari sa Martial Arts Alliance.
Ang mga pinuno ng Martial Arts Alliance ay nahatulan na ng kamatayan, at ang Martial Arts Alliance ay nawasak. Sino pa ang sumasali sa Martial Arts Alliance? Balak ni David na sundin ang Martial Arts Alliance hanggang sa katapusan, at hindi siya mamamatay. Kasabay nito, sa sobrang pabago-bagong estado, dahan-daang tumayo ang taong nagtatago sa ilalim ng itim na balabal. Mayroon pa ring mga tao sa makamundong mundo na maaaring yumanig sa aking magic circle. Masyadong nakakatakot ang pagbabago-bago ng hininga kanina. Talaga bang bumabawi ang espiritual na enerhiya, buhay ba ang ilang matatanda? Bahagyang nagsalita ang lalaking nakaitim na balabal, ngunit walang tao sa harapan niya. Mahusay na kapangyarihan, ang lahat ng mga lihim ay tila nakatanggap ng balita. Ang panahon ng espiritual na pagbawi ng enerhiya ay darating, at ang mga pangunahing nakatagong pamilya ay tila naghahanda. Maraming makapangyarihang kinatawan ng pamilya ang bumangon sa mundo, at ang Martial Arts Association na pinaghirapan naming kontrolin ay nawala ang kaluwalhatian nito sa sandaling ito at nawasak sa isang iglap. Isang matandang may kulubat na mukha at medyo kubo ang bumungad sa pagpapalit. Hahaha, pain lang sa akin ang Martial Arts Alliance. Kahit pain, hindi madaling masira. Tignan mo. Kung pwede, dalhin mo si David. Ang tunay na katawan ng gintong dragon, marahil sa kanyang katawan, maaari tayong pumasok sa ibang mundo at makita ang ating matagal nang nawawalang demonyo. Tawa ng tawa si Daneng, hindi mukhang galit dahil nawasak ang Martial Arts Alliance. Tulad ng iniutos. Dahan-daang umatras ang naka-helmet na matandang lalaki, at hindi nagtagal ay naitago ang kanyang katawan sa magulong espasyo. Sa Kyoto, ang Martial Arts Alliance ay nawasak, at ang balita ng pag-aresto sa bagong pinuno ng Martial Arts Alliance, si Nia Cheng, ay kumalat kaagad. Sa pagkakataong ito, ang katanyagan ni David ay umabot na sa pinakamataas. Gayunpaman, para kay David, ang lahat ng kanyang prestihiyo ay walang kabuluhan. Kailangan niyang humanap ng paraan para makalusot sa selda at mailigtas si Sonya. Ngayong wala na ang Martial Arts Alliance, ngunit sa pagtingin sa piitan, si David ay walang magawa, kaya siya ay lubhang desperado. Mr. Chen, nag-aalala ka ba na hindi ka makalusot sa selda ng Martial Arts Alliance? Sa pagkakataong ito ay dumating si Fanjang at nagtanong. Tumingin si David kay Fanjang at pagkatapos ay tumango, napakalakas ng cell formation na iyon na hindi man lang ito makalusot sa Gorfind. Ako ay nasa piitan ng Martial Arts Alliance sa loob ng 20 taon. Ang porma sayon sa piitan na iyon ay lubhang kakaiba, ngunit hanggat natagpuan ang mata ng porma sayon, posibleng masira ang porma sayon. Sabi ni Fanjang. Nang marinig ito ni David ay agad niyang inilibot ang kanyang mga mata. Alam ng lahat na ang isang porma sayon ay maaaring masira kung ito ay matatagpuan. Pagkatapos ng lahat, ang pagbuo ay ang pinakamahina na punto ng bawat pagbuo. Ngunit ang pinakamahirap na bagay ay kung paano hanapin ang mata ng linya. Tila nakita rin ni Fanjang kung ano ang iniisip ni David, at mabilis na sinabi, Mr. Chen, si Master Hu ay isang dalubhasa sa mga spells, at ang bawat spell ay tumutugma sa isang magic circle. Kung mahanap mo siya, maaaring malaman ni Master Hu kung nasaan ang mata ng formation, o baka masira mo ang formation. Nang marinig iyon ni David ay biglang nagningning ang kanyang mga mata. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit ang bawat anting-anting ay may iba't ibang mga kakayahan ay dahil ang mga talahanayan na ibinigay sa bawat anting-anting ay iba-iba, kaya ang mga kakayahan ay iba-iba. Halimbawa, ang nakamamatay na porma sayon at ang pagbuo ng proteksyon sa bundok ay pinaikli lamang ang porma sayon sa isang papel na anting-anting, na ginagawang ang bawat anting-anting ay may iba't ibang kakayahan. Ang kakayahang gumuhit ng mga anting-anting ay hindi magagamit sa lahat. Maaari kang gumawa ng mga porma sayon, ngunit hindi ka maaaring gumuhit ng mga anting-anting. Ayusin ang mga porma sayon sa papel na anting-anting. Sa parehong paraan, alam ni Humazi kung paano gumuhit ng mga anting-anting, at ang pamamaraan ng anting-anting ay halos hindi magagapi, ngunit kung talagang gusto niyang magtatag ng pagbuo ng proteksyon sa bundok sa sekta, hindi niya ito magagawa. Ang lahat ng bagay ay interoperable, ngunit mayroon silang sariling pagkakaiba. Si David, na gustong makaunawa, ay nagpasya na pumunta kaagad kay Humazi pagkatapos ng pampublikong pagpugot sa ulo ni Nia Cheng bukas. Kung hindi ito magagawa ni Humazi, maaari silang pumunta sa mga guho ng Chanfusang, baka magkaroon sila ng pakikipagsapalaran.
Ngayong nasa laman na si Gorfind, para na itong naglalakad na tangke, at hindi na kailangang matakot sa mga katawan na nakalatag sa mga guho. Kinaumagahan. Ang martial arts arena ay puno ng mga tao dahil nagpasya si David na i-execute sa publiko si Nie Cheng dito ngayon. Ito pa rin ang unang leader ng alyansa na pinaandar ng Martial Arts Alliance hanggang ngayon. Dapat itigil ng mga awtoridad ang ganitong uri ng aktibidad. Pagkatapos ng lahat, ang Dragon Gate ni David ay isang sekta lamang, at wala siyang karapatang papatayin ang pinuno ng Martial Arts Alliance. Kailangan ng opisyal na salita, ngunit nagpasya si David na patayin si Nie Cheng, ngunit hindi umimik ang opisyal. Nauunawaan din ng lahat na normal para sa gobyerno na manatiling tahimik tungkol sa relasyon ni na David at Mr. Shi. Longmen, sa piitan, personal na inilabas ni David si Nie Cheng. Tila alam din ni Nie Cheng ang kanyang kapalaran, at ang kanyang mukha ay naging sobrang putla. David, hindi mo ba ako mapapatay, masasabi ko sa iyo ang higit pang mga lihim ng Martial Arts Alliance. Sabi ni Nie Cheng na nanginginig ang katawan. Nang marinig ito ni David, natigilan siya at sinabing, alam mo pa ba ang mga sekreto ng Martial Arts Alliance? Pangako mong hindi mo ako papatayin hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Sabi ni Nie Cheng. Sa tingin mo ba may karapatan kang makipag-ayos sa akin? Nanlamig ang mukha ni David. Naramdaman ang nagyayelong lamig sa katawan ni David, saglit na nag-alinlangan si Nie Cheng at sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Okay, sasabihin ko sa iyo, sana ay palayain mo ako. Magsasalita na sana si Nie Cheng, ngunit narinig niya ang isang matandang boses mula sa gilid, alam mo ba na fur coat lang iyon, bakit mo matatawag na sekreto ang iyong sarili? Sabay na nagulat sina David at Nie Cheng at nagmamadaling lumingon. Napansin na may isang kabadong matandang lalaki ang sumulpot sa likuran nila. Nagulat si David at tinanong ang matanda, sino ka? Paano ka nakapasok? Dapat mong malaman na ang Dragon Gate ay binabantayan ng husto, paanong may mga estranghero na maaaring pumasok ng random. Bukod dito, ang taong ito ay napakalapit na kay David sa sandaling ito, at hindi pa ito natagpuan ni David, na nagpapakita kung gaano siya kalakas na kalaban. Hindi mahalaga kung paano ako nakapasok, ang pinakamahalagang bagay ay ang mahalagang itim na pilak na balabal ay labis na natatakot sa kamatayan na talagang nakakalungkot para sa Martial Arts Alliance. Napabuntong hininga ang nakahelmet na matanda at umiling. Galing ka ba sa Martial Arts Alliance? Kumunat ang noo ni David. At natakot si Nie Cheng na napakapangit ng mukha. Hindi niya kilala ang nakahelmet na matanda dahil noong nasa meeting sila, lahat sila ay nakasuot ng itim na damit, at walang nakakaalam ng pagkakakilanlan ng kabilang partido. Kabanata 16-17. Ngayong nagpadala na ang Martial Arts Alliance ng mga tao, ang puso ni Nie Cheng ay takot na takot. Senyor, iligtas mo ako? Iligtas mo ako? Isa lang akong tagapamagitan, at hindi ako nagbunyag ng anumang mga lihim ng Martial Arts Alliance. Sumigaw ng tulong si Nie Cheng sa nakahelmet na matanda. Parang lahat ng nasa ilalim ng itim at gintong balabal ay basura, kaya malamig na sumangot ang nakahelmet na matanda. Kaagad pagkatapos ng sinag ng liwanag na putok mula sa kanyang mga mata, gusto ni David na bumaril, ngunit natanto na huli na. Nakita ko na ang isang sinag ng liwanag ay agad na pumasok sa isip ni Nie Cheng, at pagkatapos ay sumabog kaagad ang ulo ni Nie Cheng, at siya ay namatay kaagad pagkatapos na makita ito. Tumingin si David kay Nie Cheng, na namatay sa kanyang harapan, at ang kanyang aura ay nagsimulang lumaki ng mabilis. Alam niya na ang lakas ng matandang ito ay masyadong malakas, at hindi siya isang kalaban. Isang sinag ng banal na kamalayan ang lumitaw, at sinimulan ni David na agarang ipatawag si Gorfind. Just because of you, you are not at all qualified to fight with US. If you can submit to US, we can consider giving up your girlfriend. At sa mga mapagkukunan sa aming mga kamay, maaari mo ring pagbutihin ang iyong paglilinang ng mabilis. Kung hindi, ito ay isang kahihiyan na maging isang gintong dragon. Nakangiting tumingin ang matanda kay David at sinabing, kung sincere ka, bitawan mo muna girlfriend ko. I'll consider joining you. Si David ay sadyang nagantala ng oras upang hayaan ang Gorfind na dumating. Hahaha, sa tingin mo ba tanga ako? Tumawa ng malakas ang matanda, huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng oras, ngunit gusto kong makita kung sino ang iyong mga Panginoon sa paligid mo.
Nagulat si David sa sinabi ng matanda, kaya't nagtanong siya, hindi kaya nag-organisa ka ng isang pormasayon sa piitan. Dahil ang mga tagapagtatag lamang ng pormasayon ang nakakaramdam ng pagbabago-bago ng pormasayon at alam na may mga master sa paligid ni David na lumikha ng pormasayon. Masyado mong mababa ang tingin mo sa akin. Ang pormasayon na iyon ay hindi ko kayang ayusin. Payo ko rin sa iyo na huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap. Walang makakasira sa pormasyong iyon. Imposibleng mailigtas mo ang girlfriend mo. Mailalabas mo lang siya kapag nawala na ang halaga niya. Gayunpaman, sa pisikal na katawan ng isang apoy na espiritong katawan at dugo na maihahambing sa espiritong gamot, halos imposible na hayaan ang iyong kasintahan na umalis sa piitan. Tumawa ang nakahelmet na matanda. Nang makita si Sonia, ang katawan ni David ay bumangon sa galit, isang gintong liwanag ang biglang lumitaw, at isang buo na gininto ang katawan ang nagsimulang tumakip sa buong katawan ni David. Kasabay nito, dumating na rin si Gorfin sa likuran ni David, naghihintay sa utos ni David na may blankong ekspresyon. Nang makita ang Gorfin na lumitaw sa likuran ni David, ang mga mata ng matandang nakahelmet ay agad na kumislap ng sinag ng liwanag. Akala ko ay isang lumang bagay ang muling binubuhay, ngunit ito pala ay Gorfin. Nang makita si Gorfin, agad na tumawa ang kubo na matanda, ngunit umaasa ka sa matandang ito, umaasa ka pa bang hindi magagapi sa mundo. Nang makita ni David na nakita ng matanda ang dugong demonyo sa isang sulyap, ang buong tao ay natigilan at ang kanyang mga mata ay malapit ng lumuwa. Alam na ang Gorfin na ito ay patay na sa loob ng libu-libong taon, paano pa ito malalaman ng sinuman? Hindi kaya ang matandang nasa harapan niya ay isa ring halimaw na nabuhay ng libu-libong taon. Nang makita ang gulat na ekspresyon ni David, sinabi ng nakakuba na matandang lalaki, kung buhay pa ang Gorfin na ito, baka hindi ako makatakas sa kanyang palad, ngunit ngayon ay laman na siya, sinanay mo na ito sa isang papay na katawan, at kasama mo sa kasalukuyang antas, kahit na posible na gawing papay na katawan ang isang dugong demonyo, ang kakayahang kontrolin ay hindi lalampas sa 7 araw. Akala ko talaga may mga kampyon sa paligid mo, kaya inaasahan ko na ang patay na tao ay magpapakita ng kanyang lakas. Ang pang-aalipuste ng nakahelmet na matandang lalaki ay labis na nagpapangit sa mukha ni David. Hindi niya talaga maintindihan kung sino ang matandang nasa harapan niya, at paano niya nalaman ang ganoong karami. Kahit napatay na ito, madali kang patayin ngayon. Hinimok ni David si Gorfin na salakayin ang kuba na matanda. Ignorante at walang takot na lalaki. Malamig na sumangot ang nakahelmet na matanda. Gawin mo. Hindi siya pinansin ni David, ngunit direktang hinayaan ng Gorfin na gawin ito. Tinamaan ng palad ni Gorfin ang kuba na matanda. Ang nakahelmet na matandang lalaki ay malamig na sumangot at pagkatapos ay nagsimulang kumanta ng kung ano sa kanyang bibig, at ang mga alon ng kanyang hininga ay nagsimulang kumislap sa kanyang mga kamay. Ang nakahelmet na matandang lalaki ay kumanta ng mas mabilis, at isang kaakit-akit at misteryosong kapaligiran ay nagsimulang magbukas. Pagkatapos ay tumagos agad ang liwanag sa ulo ng Gorfin. Ngunit ang Gorfin na nagsimulang kumilos ay biglang tumigil, at agad itong naramdaman ni David. Nakakonekta siya sa kamalayan ng Gorfin, at may pumutol sa kanya. Sa pagkakataong ito, lubos na nagbago ang mukha ni David, at hindi makapaniwalang tumingin sa nakakuba na matanda. Hindi niya maintindihan kung anong paraan ang pinutol ng matanda ang koneksyon niya at ng Gorfin. Nakangiting tumingin kay David ang nakahelmet na matandang lalaki, isa lang itong puppet body. Hanggat nawalan ka ng kontrol sa iyong malay, isa lang itong patay. Sa tingin mo ba ay matutulungan ka niya na malutas ang ating Martial Arts Association? Ang mga mata ng nakahelmet na matandang lalaki ay bahagyang namumula, at ang mala-obsidian na mga mata ay naglabas ng malamig at mabangis na liwanag, na nagdadala ng pakiramdam ng walang katapusang pang-aapi. Nagsalubong ang mga kilay ni David, patuloy na naapektuhan ang kanyang kamalayan, at gusto niyang mabawi ang kontrol sa katawan ni Gorfin. Pero sa tuwing tatama, parang may humaharang. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis mula sa noo ni David. Biglang gumalaw ang Gorfin, ngunit ang kumokontrol sa Gorfin ay naging isang kuba na matanda. Ang kamalayan ng nakahelmet na matandang lalaki ay gumagala sa loob ng katawan ni Gorfin, na gumagabay sa mga aksyon ni Gorfin. Ang katawan na ito ay maihahambing sa lakas. Hindi ko inaasahan na makakagawa ka ng isang puppet body, ngunit ang iyong kamalayan ay masyadong mahina. Ang nakahelmet na matandang lalaki ay ngumisi ng buong mukha at hinawakan si Gorfin kay David.
Bahagyang ipinikit ni David ang kanyang mga mata, at ang gininto ang kapangyarihan ng kamalayan ay dumaloy sa kanyang isipan at direktang binalot ang Gorfind. Hindi siya naniniwalang hindi makapasok ang kanyang divine consciousness sa katawan ng Gorfind. Nang makita na si Gorfind ay nasa harap ni David, biglang may isang gintong liwanag ang sumibol mula sa gitna ng mga kilay ni Gorfind, at pagkatapos ay ang kamalayan ni David ay agad na sumanib sa gintong liwanag. Lumalabas na ang esensya ng dugo ni David, na nanatili sa Gorfind, ay ginamit upang pinuhin ang katawan ng manika. Nang tumagos ang kamalayan ni David kay Gorfind, agad niyang sinundan ang nakahelmet na matanda at nagsimulang lumaban para kontrolin si Gorfind. Ang kamalayan ng dalawang tao ay nagsimulang makipagkompetensya sa isa't isa sa Gorfind. Nakangiti ang matandang nakahelmet, sa mata ay langgam lang si David. Ang labanan sa pagitan ng pag-iisip ng dalawang tao ay nagiging mabangis. Kung hindi dahil sa matibay na frame ni Gorfind, tuluyan na itong napunit ngayon. Sa labanan ng dalawang Diyos, naging solemn na ang mukha ng kuba na matanda. Hindi niya inaasahan na napakalakas ng kapangyarihan ng kamalayan ni David. Nakita ko ang kapangyarihan ng kamalayan ni David na umago sa katawan ng Gorfind na parang baliw. Ang mga puwersa ng kamalayan na ito ay naging matalas na espada na patuloy na umaatake sa kamalayan ng kuba na matanda. Ang kamalayan ng matandang nakahelmet ay nagsimula ng bumaba, at ang dugo ni David ay nasa dugong demonyo. Double attack na ngayon si David. Hindi nagtagal, ang kamalayan ng kuba na matanda ay agad na nabasag, at ang kontrol ng Gorfind ay bumalik sa mga kamay ni David. Ang matandang lalaki sa mukha ng helmet ay naging napakapangit, at siya ay tumingin kay David na hindi makapaniwala. At si David ay hindi gaanong mas mahusay sa ngayon. Ang labanan para sa kamalayan sa ngayon ay kumuha ng lakas mula kay David, na naiintindihan niyang mabuti, at ngayon ay medyo nalilito si David. Gayunpaman, hindi nang ahas si David na magpahinga. Nang makontrol niya si Gorfind, agad niyang inutusan si Gorfind na gawin ito. Sinuntok ni Gorfind ang kuba na matanda. Malamig na bumantong hininga ang nakahelmet na matandang lalaki, at pagkatapos ay patuloy na tumataas ang hininga sa kanyang katawan, saka itinaas ang kanyang kamay at ibinaba iyon, sinusubukang hadlangan ang pag-atake ng Gorfind. Kabanata 16:18. Boom! Sa random na suntok na ito mula kay Gorfind, ang mukha ng kuba na matanda ay naging sobrang pangit sa sandaling nagkita sila. Dahil nalaman niyang ang tila random na suntok ng Gorfind ay naglalaman ng sobrang nakakatakot at napakalaking kapangyarihan, at huli na ang lahat para mag-react, at agad na natomba ng nakahelmet na matanda. Ang nakahelmet na matandang lalaki ay tumayo at sinabi na may pangit na mukha, ang matandang ito, libu-libong taong gulang na bagay ay may napakalakas na kapangyarihan sa isang laman na katawan. Minamaliit ng nakahelmet na matandang lalaki ang kapangyarihan ng Gorfind. Ni hindi niya alam na hindi lang katawan ang katawan ng Gorfind. May bakas pa rin ang hininga sa katawan ng Gorfind, at naabsorb nito ang enerhiya ng mga tao ng Panglay Island sa loob ng maraming taon. Kung hindi nagpakita si David, si Gorfind ay ganap na nabuhay mula sa mga patay. Kaya pala bangkay lang ang tingin ng kuba na matanda kay Gorfind, isang malaking pagkakamali. Natuwa si David nang makitang hindi kalaban ni Gorfind ang kuba na matanda, at agad na itinuro ni Gorfind na salakayin muli ang kuba na matanda. Nag-iba ang ekspresyon ng matandang nakahelmet, kumaway ang mga palad, at saka siya umindayog sa hangin. Nagdilim ang langit sa isang iglap at ang mga itim na ulap ay nagsimulang tumakip ng makapal. Kaagad pagkatapos, ang mga itim na ulap ay nag-transform sa isang malaking kamao at bumagsak sa Gorfind sa isang iglap. Napakahalaga ng mukha ni David habang pinagmamasdan ang teknik na ginawa ng nakahelmet na matanda. Ang nakakatakot na pamamaraan na ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang matandang ito. Sa sandaling ito, tunay na naramdaman ni David ang kapangyarihan sa likod ng Martial Arts Alliance. Tiningnan ni Gorfind ang higanteng kamao na humahampas sa ere, at diretsyong hinampas ito. Ang katawan ng Gorfind ay mukhang napakaliit sa ilalim ng higanteng kamao na iyon, ngunit ang isang ito ay tumama. Agad na itinaas at dinurog ng bagyo ang higanteng kamao. Ang figure ng nakahelmet na matandang lalaki ay biglang umatras, at isang bakas ng dugo ang dumaloy mula sa sulok ng kanyang bibig. Paano ito mangyayari? Ang matandang bagay na ito ay katawan lamang ng manika, paano ito makapagpapadala ng napakalakas na puwersa? Ang matandang lalaki na may helmet ay may lahat ng uri ng problema.
Matapos durugin ni Gorfin ang higanteng kamao, humakbang siya patungo sa kubo na matanda, at nang makita ito ng kubo na matanda, ang kanyang mga kamay ay biglang bumagsak sa lupa at ang mga spell mula sa kanyang bibig ay nagsimulang dumaloy sa langit. Dumadagindong. Pagkatapos ng malakas na ingay, nagsimulang manginig ang buong lupa at agad na nag-iwan ng puwang na halos 1 metro ang lapad. Mula sa ilalim ng napakalalim na bangin, tanging mga dagindong ang maririnig. Lumabas ka, maldito mong aso. Sa patuloy na pagsigaw ng nakahelmet na matanda, isang itim na asong lobo ang biglang sumulpot mula sa kailaliman ng napakalalim na hukay. Ang asong lobo na lumabas ay mukhang napakaamo, at hindi niya maisip ito sa kailaliman ng impyerno. Bahagyang nakasimangot si David habang nakatingin sa wolfhound na biglang sumulpot sa lupa. Hindi siya makapaniwala, hell ba talaga ang underground na ito? At ang kabadong matandang ito ay nagawang i-connecta ang ordinaryong mundo sa impyerno at pinakawalan ng mabangis na aso sa loob. Nang magtaka si David, nakita niya ang isang asong lobo na mapagpakumbabang tumatakbo papunta sa kuba na matandang lalaki, pinutol ng kuba na matanda ang kanyang mga daliri, at agad na bumulwak ang dugo. Pagkatapos ay sinimulang dilaan ng asong lobo ang dugo ng kuba na matanda, at ang dugo ng matanda na kuba ay pumasok sa katawan ng asong lobo. Nagsimulang magbago ang aura ng wolfhound, lumaki rin ang laki ng katawan nito at sobrang pula ng mga mata. Nagsimulang kumalat ang nakakatakot na aura ng wolfhound. Tiningnan ni David ang wolfhound na ang katawan ay patuloy na nagbabago, at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi naman natakot si David, medyo excited lang. Kung kaya niyang patayin ang hellhound at makuha ang beast pill, nadama ni David na ang kanyang lakas ay maaaring bumuti ng husto. O hulihin ang kuba na matandang lalaki at direktang i-absorb ang kanyang kapangyarihan, pagkatapos ay maaari ring mapabuti ang kapangyarihan ni David. Malinaw, ang lakas ng matandang ito ay higit pa kay David. Kung maa-absorb ni David ang kanyang kapangyarihan, malaki ang makukuha. Sa sandaling ito, ang wolfhound na sumipsip ng dugo ng matanda ay nakatutok ang tingin sa Gorfind. Puno ng madugong aura ang aura ng wolfhound. Ang Diyos na asong ito na pinananatili sa impyerno ay sumisipsip ng yin sa buong taon at kumakain din ng mga kaluluwa. Ngayon ang Diyos na asong ito ay sumisipsip ng aking dugo, at ngayon ito ay naging walang talo. Kumislap ang mga mata ng matandang nakahelmet. Tila, ang hitsura ng wolfhound na ito ay nagbigay sa kanya ng malaking kumpiyansa. Sa tingin mo ba tanga ako? Kung mabubuksan mo ang pintuan ng mundo at impyerno, paanong hindi mo man lang matamaan ang katawan ng isang Gorfind? Niloko mo lang iyon. Ano ang itinatago sa impyerno at lumalamon ng mga kaluluwa, sa palagay ko ay pinalaki ka sa lihim na kaharian ng kalawakan, inilalabas mo ba ito ngayon upang takutin ang mga tao? Nagkataon na kinatay ka para sa karne, at ang beast pill na iyon ay nakatulong din sa akin sa pagsasanay. Malamig na sanggal ni David. Nanlamig ang mukha ng matandang naka-helmet, iyon yata ang sinabi ni David. Actually, nanghuhula lang si David. Ang isang taong tunay na makapagbukas ng mga pintuan ng impyerno ay hindi maaaring magkaroon ng kakayahang ito. Gawin mo. Alam ng naka-helmet na matandang lalaki na hindi matitinag si David, at agad na hinayaan ng mabangis na aso na salakayin ang dugong demonyo. Ang galit na aso ay naglabas ng kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay mabangis, at sa bawat oras na ito ay humihinga, maaari itong umihip sa isang bulk zone ng hangin. Ngunit gaano man kabagsik ang ipinakita ng mabangis na aso, ang Gorfind ay hindi nagpakita ng anumang ekspresyon, dahil ang Gorfind ay isang bangkay lamang, at walang saysay na takutin ang mabangis na aso. Nang makitang hindi matatakot si Gorfind, ang masamang aso ay maaari lamang magbukas ng patayan at direktang kumagat kay Gorfind. Ang Gorfind ay hindi umiwas, at kinagat siya ng mabangis na aso sa braso. Ngunit paano mapinsala ng isang mabangis na aso ang makapangyarihang katawan ng isang Gorfind? Nakita kong biglang kumagat ang mabangis na aso, at walang bakas ng mga galos sa katawan ng Gorfind, ngunit ang mga ngipin ng mabangis na aso ay nabali sa isang iglap, at ang masakit na mabangis na aso ay kailangang bitawan ang bibig nito. Sa sandaling bitawan niya ang kanyang bibig, inihampas ni Gorfind ang kanyang palad at nakita na ang napakalaking katawan ng mabangis na aso ay natamba sa hangin. Ngunit sa lalong madaling panahon ang mabangis na aso ay natakot muli, at dapat sabihin na ang katawan ng mabangis na aso ay napakalakas din. Sa parehong lakas, mas malakas ang pisikal na katawan ng halimaw.
Bukod dito, ang mabangis na asong ito ay hindi natakot, umuungal at nagmamadaling muli patungo sa Gorfind, sa napakabilis na bilis, at ang mga pagsabog ng itim na ambon ay tumataas pa rin mula sa katawan nito. Kasabay ng itim na ambon, nagsimulang magbago ang mga gilid ng ulo ng mabangis na aso, at pagkatapos ay tumubo ang dalawang malalaking ulo. Isang halimaw na may 3 ulo. Medyo nagulat si David nang makita ito. Isang katawan, 3 ulo, bawat isa ay may malaking bibig. Nagulat na lang si David, bigla siyang nakaramdam ng malakas na hangin. Saktong pag-react ni David ay dumating na sa harapan ni David ang nakakuba na matanda, agad na sinunggaban ng tuyong palad si David. Parang gusto niyang hulihin o kontrolin si David. Hanggat kinokontrol niya si David, ang Gorfind ay hindi magiging kaunting banta. Nagulat si David at nagmamadaling sinuntok ang nakakuba na matanda. Putok! Ang katawan ni David ay bumagsak ng diretso sa hangin at bumagsak ng husto sa lupa. At ang figure ng nakakuba na matanda ay isang pagkain lamang, at pagkatapos ay sinunggaban niya muli si David. Alam ni David na hindi siya ang kalaban ng matanda, kaya direktang kinuha niya ang Vajrapesal at sinaboy ang Divine Dragon Power sa Vajrapesal. Ang kapangyarihan ng Vajra na ito sa mga kamay ni David ay higit na mas malaki kaysa sa kapangyarihan ni Niecheng. Nahahati din ang sagradong sandata sa kung sino ang may hawak nito. Kung mas malakas ang kapangyarihan ng gumagamit, mas malaki ang kapangyarihan ng banal na sandata. Sa kamay ng isang banal na sandata, maaaring gamitin ng isang banal na sandata ang buong kapangyarihan nito. Kabanata 16:19. Kung ang isang sekta ng digmaan ay gumagamit lamang ng isang banal na sandata, ang kapangyarihang iyon ay hindi ginagamit. Naramdaman ng naka-helmet na matandang lalaki ang napakalaking kapangyarihan ng Battle Saint, at ang kanyang katawan ay malinaw na natigilan, at ang bilis ay bumagal ng husto. Ngunit sa huli, ang kubo na matanda ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinunggaban pa rin si David. Isang alon ng Vajrapesal sa kamay ni David, isang grupo ng mga Martial Saint ang sumugod diretso sa kuba na matanda. Boom! Ang katawan ng naka-helmet na matandang lalaki ay bumangga sa isa't isa sa kapangyarihan ng labanan Saint, at pagkatapos ay lumipad palabas. Nakita ni David na ang kuba na matandang lalaki ay hindi makayanan ang pag-atake ng kapangyarihan ng Battle Saint, at siya ay masaya, at ang kapangyarihan ng dragon ay na-inject muli sa Vajra. Ang Vajra ay kumikislap sa mahinang liwanag, at ang hininga ng kapangyarihan ng Battle Saint ay patuloy na kumalat. Ang matandang lalaki sa mukha ng helmet ay naging medyo pangit, dahan-dahan siyang tumayo at tumingin kay David, ngunit wala siyang nagawa. Damn, matanda ka, ituloy mo yan. Natawa si David nang makitang natakot ang kuba na matanda. Napakapangit ng mukha ng matandang naka-helmet, sa kabila ng kahihiyan ni David, wala siyang nagawa. At hindi pa alam ni David na ang Vajra sa kanyang kamay ay nagsimulang pumutok sa ilalim ng basbas ng kanyang banal na kapangyarihan ng dragon. Sa orihinal, hindi nagtagal ang Vajra, ngunit pinaandar ni Niecheng ang Vajra at nakipaglaban sa Gorfind. Ngayong muli nang ginagamit ni David ang Vajra, malinaw na umabot na ito sa limitasyon ng Vajra. Maaari itong masira anumang oras. Umuungol. Nang makasalubong ni David ang naka-helmet na matandang lalaki, bigla itong umungol, kaya napatingin silang lahat sa kanya. May nakita akong 3 mabangis na aso, at 2 ulo pa ang natitira sa ngayon. Iniusog ni Gorfind ang kanyang bakal na sibat at tinamaan ang ulo ng mabangis na aso. Sa suntok na ito, nagsimulang manginig ang buong espasyo, at ang ulo ng mabangis na aso ay nabasag at lumipad palabas. Dinurog ni Gorfind ang lahat ng 2 dagdag na ulo ng masamang aso sa pagkakataong ito. Nang makita ito ng nakakuba na matanda, ang kanyang mukha ay agad na naging sobrang pangit, at wala ng oras para sa kalungkutan. May sinabi siya sa kanyang bibig para lamang makita ang mga spatial na pagkakaiba-iba na nagsimulang lumitaw sa paligid ng kuba na matanda. Alam ni David na may nakitang masama ang taong ito at gustong gumamit ng space magic para makatakas. Hindi ganoon kadaling umalis. Ipinatawag ni David ang Vajra at inihampas ito ng diretso sa nakakuba na matanda. Ngunit tulad ng ginamit ni David ang kanyang lakas, ang Vajra sa kanyang kamay ay agad na nahati at naputol. Sa sandaling ito ng pagkaantala, unti-unting nawala ang katawan ng kuba na matanda. David, kapag tapos na ang puppet body mo, papatayin kita ulit. Umalangaw-ngaw sa pandinig ni David ang boses ng matandang naka-helmet. Malamig nang umuso si David, ninakawan ko ang iyong aso ng kanyang buhay.
Ngunit nakaalis na ang kabadong matanda kaya't hindi niya ito narinig. Tiningnan muli ni David ang mabangis na aso, at sa sandaling ito ay dinurog ito ng Gorfin sa laman. Tumigil ka na. Nagmamadaling pinigilan ni David ang Gorfin, kapag nagpatuloy siya ng ganito, baka sirain pa niya ang beast pill. Huminto ang Gorfin, at nagmadaling pumunta si David upang hanapin ang tableta ng hayop sa tumpok ng laman. Naramdaman ng lamig sa beast pill, hindi inaasahan ni David na ang mabangis na asong ito ay talagang magpapakain ng yin chi. Sa kabutihang palad, ang condensed heart technique ni David at ang refinement ni yin chi ay pareho, kung hindi ay masasayang ang beast pill na ito. Inalis ang beast pill, nagpadala si David ng isang tao sa martial arts field para ipaalam sa lahat na nakansela ang pampublikong pagpugot ng ulo ni Nie Cheng at napatay na si Nie Cheng. Wala na ang ulo ni Nie Cheng, at hindi na muling mapapatay ni David si Nie Cheng sa publiko. Nang makuha ng lahat ang balita, nagkaroon ng maraming talakayan. Dahil sa pangyayaring ito, medyo napahiya si David sa mga mata ng lahat, ngunit walang pakialam si David. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon ay ang mailigtas si Sonya. Dinala ni David sina Gorfin at Fan Jiang, pumunta sa Panglei Island para hanapin si Humals, at pagkatapos ay pumunta sa Chanfuzong. Walang choice si David kundi tumakbo ng ganito para iligtas si Sonya. Martial Arts Alliance, sa tuktok ng mga guho, isang naka-helmet na matandang nakatayo sa harap ng rock garden. Kaagad pagkatapos, ang kabadong matandang lalaki ay tahimik na umawit ng spell, at isang misteryoso at hindi mahuhulaan na kapangyarihan ang agad na bumalot sa buong bahay na bato. Sa alon ng pagbabago ng estado, nawala ang katawan ng matanda, at pati ang buong halamang bato ay nawala. Ngunit nang muling lumitaw ang nakakuba na matanda at ang nawawalang halamang bato, nasa ibang luntiang lugar na sila. Ito ang lihim na kaharian ng Martial Arts Alliance, at ang piitan ay isang lihim na kaharian. Ang piitan ng Martial Arts Alliance sa labas ay refleksyon lamang ng piitan sa lihim na kaharian. Ang lahat ng mga eksena ay eksaktong pareho, ngunit hindi imposibleng iligtas ang mga tao mula sa mga piitan. Dahil lahat sila ay peke, kahit nabuksan ni David ang selda at iligtas si Sonya, kapag wala na siya sa kontrol sa pagbuo ng piitan, ang Sonya na nakikita ni David ay mawawala sa isang iglap. Ang totoong Sonya ay nakulong sa lihim na kaharian na ito, kaya naman sinabi ng Grandmaster na Pain ng Martial Arts Alliance. Kahit na ito ay nawasak, ang dakilang master ay hindi magiging masama. Ang kakayahang mag-unlock ng isang lihim na kaharian at kahit na imapa ang isang buong piitan sa mundo, ang mapagbigay na diskarte na ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang Martial Arts Alliance sa likod nito. Ngunit sa sandaling ito, hindi ito alam ni David, at nagsusumikap pa rin upang iligtas si Sonya. Matapos makapasok ang naka-helmet na matandang lalaki sa lihim na kaharian, ang balabal na itim at pilak ay mabilis na humakbang pasulong at sinabing, Magic Envoy, may utos ang dakilang kapangyarihan, dapat mong buksan ang lihim na kaharian at ibalik ang alyansa ng martial arts. Medyo pangit ang mukha ng naka-helmet na matanda sa oras na ito, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, tingnan mo, gagaling ang Martial Daw Alliance sa loob ng 3 araw. Nahanap mo na ba ang lugar ng pagbawi na iyong hinahanap? Umiling si Hyin Pao, hindi pa, ngunit alam ko na ang pangkalahatang direksyon. Kailangan mong bilasan. Kailangan mong mahanap ang lugar na iyon at sakupin ito bago matuklasan ang mga dakilang lihim na mundo. Ngayon hindi tayo nililimitahan ng mga batas ng langit at lupa. Ito ang ating kalamangan. Sabi ng matanda na naka-helmet. Tumanggaw si Hyin Pao, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Hinubad ng naka-helmet na matandang lalaki ang kanyang kamiseta, at nag-iwan si David ng isang malinaw na nakikitang sugat sa kanyang dibdib na may Vajra. David, papatayin kita maya-maya at kunin ang katawan mo. Isang malamig na kinang ang sumilay sa mga mata ng naka-helmet na matandang lalaki. Isla ng Panglei. Matagal nang gumaling ang pinsala ni Humals, at ngayon ay nakayakap na siya mula kaliwa hanggang kanan at namumuhay ng napaka-relax na buhay. Inalok ni Donan si Humals bilang kanyang lolo. Lalo na ang mga paghahabol ng flax para sa mga kababaihan ay napakakasya siya. Dahil dito, naramdaman ni Humals na ang Panglei Island ay mas mahusay kaysa noong siya ay nasa pamilya Shen. Sa sandaling ito, nakalimutan na niya ang 2 dilag ng pamilya Shen. Napaka-elegante talaga ni Master Hu. Nag-aalala pa rin ako sa katawan mo. Parang wala lang akong inaalala. Pumasok si David sa bulwagan, tumingin kay Humals na may magandang mukha, at sinabi.
Nang makita si David na paparating, tumayo si Humazi, hinawakan ang kanyang dibdib, at sinabing, kapos pa rin ako sa paghinga sa sandaling ito. Para iligtas ka, muntik na akong mamatay. Nakita ni David na nagpapanggap si Humazi, ngunit hindi niya ito isiniwalat. Ngumiti siya at sinabing, humanda ka, samahan mo ako sa Baihai City. Anong gagawin mo? Si Humazi ay namangha. Hindi ka ba nanggugulo at bumalik sa pamilya Shen? May naghihintay sa iyo sa pamilya Shen. Tumawa si David. Don't go? Don't go? I'm still injured? I'm not fit for fatigue? Buti na lang gumaling dito. Paulit-ulit na iwinagayway ni Humazi ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay umupo muli. Master Hu, gusto mo ba ang bago at ayaw mo sa luma? Tanong ni David. No way. I'm very single-minded. I just won't let my body come back now. Umiling si Flax. Oy, gusto ko sanang hilingin sa iyo na pumunta sa Chanfusang para hukayin ang mga guho. Ngayon kung hindi ka pupunta, mag-isa akong pupunta. Napabuntong hininga si David, saka tumalikod at aalis na sana. Kabanata 16:20. Gayunpaman, tumayo si Humazi at pinigilan si David, sa iyong lakas, hindi ka ba natatakot na mamatay sa mga guho ng Fazong? Ano ba ang kinatatakutan mo? Huwag mong kakalimutan na may baluktot na katawan na parang si Gorfind. Magandang protection ito. Anong klaseng hidden weapon ang makakasakit sa atin? Tinapik ni David ang balikat ni Gorfind at sinabi kay Humaz. Tinampol ni Humazi ang kanyang noo, oo, paano ko makakalimutan ang taong ito? Teka habang naglilinis ako, aalis tayo agad. Nakaharap sa babae at sa mga guho ng Chanfusang, natural na kailangang piliin ni Humaz ang mga guho. Ngunit nang ilabas ni David si Humaz at ang iba pa sa bulwagan, nakita niya ang isang babae na naglalakad patungo sa kanya kasama ang isang grupo. Ang mahahabang mapuputing binti ng babae ay nakapagpatingin ng diretso sa mga mata ni Humaz sa isang iglap. Kumunat ang noo ni David dahil itong babaeng ito ang hindi nakahawak sa katawan ng Gorfind at nakatakas kanina. Ang babaeng ito ay muntik nang bugbugin si Humaz hanggang sa mamatay, ngunit sa pagtingin sa ekspresyon ni Humaz sa sandaling ito, mukhang hindi siya galit. Isang pares ng mata ang nakatitig sa legs ng babae. Nandito ka ba para maghiganti? Humakbang si David at tinanong ang babae. Sa Gorfind, hindi natakot si David sa mga taong ito. May bahagyang ngiti sa mukha ng babae, huwag kang kabahan, I'm not here to take revenge, I'm here to talk to you about something. Ano bang pinagsasabi mo sa akin? Mukhang natarante si David, hindi niya maintindihan ang sinasabi ng babaeng ito sa kanya. At saka, sinusundan ko ang demon sect na iyon, at wala akong crossover. Tumingin ang babae sa mga tao at pagkatapos ay sinabi, masyadong maraming tao dito, magsasalita ka ba dito? Tiningnan ito ni David at saka sinabing, sumama ka sa akin. Dinala ni David ang babae sa silid, at sumunod si Humazi hanggang sa isara ni David ang pinto at sumagot si Humazi. Damn! Ang haba! Sobrang puti! Ungol ni Humazi. Pagkapasok sa kwarto, malamig na mukha ang sinabi ni David, kung mayroon ka, sabihin mo na dali, wala akong masyadong oras para kausapin ka. Hindi nagalit ang babae, ngunit may bahagyang ngiti pa rin sa kanyang mukha, ang pangalan ko ay Georgia, at ipinagkatiwala sa akin ng aking susray na pag-usapan ang pakikipagtulungan kay Mr. Chen. Pagtutulungan. Tiningnan ni David si Georgia pataas at pababa, anong pakikipagtulungan ang pinag-uusapan natin? Ano pa ang kailangan nating magtulungan? Alam namin ang ilang sekreto na hindi alam ni Mr. Chen, at alam din namin na ginugulo ni Mr. Chen ang kanyang kasintahan kamakailan. Ang aming demon sect ay makakatulong kay Mr. Chen na malutas ang lahat ng ito. Mahinang sabi ni Georgia. Sinusuri mo ba ako? Bahagyang kumunat ang noo ni David, tila sinusuri ng demon sect na ito ang sarili. Siyempre, kung hindi mo pa naimbestigahan si Mr. Chen, anong klaseng pagtutulungan ang meron? Direktang inamin ito ni Georgia. Napag-aralan mo na ako, ngunit hindi ko alam ang iyong sekta ng demonyo. Hindi ba medyo hindi patas ang ganitong uri ng pagtutulungan? Tanong ni David. Kung handang makipagtulungan si Mr. Chen, siguradong dadalhin kita sa aming sekta para tingnan. Taos puso kaming nakikipagtulungan kay Chen, kaya wala kaming reserbasyon, makatitiyak ka. Diretsyong sabi ni Georgia. Anong mga benepisyo ang gusto mong makuha sa pagtatrabaho sa akin?
Dahil ba sa gusto mong makuha ang katawan ng Gorfind? Mukhang curious si David. Imposibleng maging bukas palad ang sekta ng demonyong ito at makipagtulungan sa sarili ng walang anumang pakinabang. Tumango si Georgia. Oo, umaasa lang kaming makuha ang katawan ni Gorfind. Kung ayaw itong marinig ni Mr. Chen, ang laman ni Gorfind ay nasa mga kamay ni Mr. Chen, sayang ito. Kahit na sinubukan mong gawing puppet body ang katawan ng dugo ng demonyo, hindi ito magtatagal. Sa ganitong paraan, masasayang ang katawan ng dugo ng demonyo, ngunit kung nasa kamay ito ng Demon Spirit Sect, may paraan tayo. Hayaang mabuhay ang katawan ng dugong demonyo. Ngunit huwag kang mag-alala, Mr. Chen. Sa oras na iyon, ang sekta ng demonyo natin ang magiging malakas na suporta ni Mr. Chen. Anong klaseng Kyoto Martial Arts Alliance, maaari mo siyang sirain anumang oras. Tinitigan ni David si Georgia, para lang makita na sinsero ang mga mata ni Georgia at hindi nagsisinungaling. Sinabi mo lang na may iligtas mo ang aking kasintahan, at mayroon akong sekreto na hindi ko alam. Ano ang sekreto? Tanong ni David. Mr. Chen, sa kasamaang palad ay hindi ko masabi sa iyo ngayon, kung maaari lamang tayong magtulungan, ang sekretong ito ay masasabi sa iyo. Umiling si Georgia. Matagal ka nang nagsasalita, at lahat ng ito ay kalokohan. Paano mo ako makukumbansi na may kapangyarihan ang sekta ng demonyo mo? Agresibong sabi ni David nang makita niyang walang sinabi si Georgia ng anumang sekreto. Ngumiti si Georgia, hindi nagalit, at inilantad ang mga agresibong taktika ni David. Gumagamit si Mr. Chen ng mga agresibong taktika laban sa akin, hindi mo na kailangan. Upang maipahayag ang aming sinseridad, mayroon pa akong sikretong sasabihin. You are now trying hard to save your girlfriend. Kung tutuusin, mapa lang ang nakikita mo. Kahit na gumawa ka ng paraan para mabuksan ang pinto, hindi makaalis sa kuweba ang girlfriend mo. Hanggat siya ay umalis sa bilog, ang kanyang katawan ay magwawakas sa isang iglap, at ang kanyang katawan ay hindi nasa piitan. Ang mga salita ni Georgia ay agad na nagulat kay David. Imposible, absolutely impossible. Ilang beses ko nang nakita si Sonia. Ang hininga sa katawan niya, totoo ang lahat, how could it be a reflection? Hindi mo kailangang isipin na ako ay tanga, nagtitiwala ako sa aking intuition, hindi ito maaaring pekeng. Kung peke ito, bakit hindi ako hilingin ni Sonia na sabihin sa akin? Hindi ito maaaring peke. Umiling si David, hindi makapaniwala. Malamig na ngumiti si Georgia, nasabi ko na kung ano ang dapat kong sabihin, kung maniniwala ka o hindi, nasa iyo na. Tungkol naman sa pakikipagtulungan sa ating Demon Spirit Sect, sana ay pag-isipan ito ni Mr. Chen. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Georgia at lumabas ng kwarto. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Huma sa labas ng pinto, at nagkabanggaan silang dalawa. Nang makita si Georgia na lumalabas, mabilis na nilinga ni Humazi ang mga hita ni Georgia at desperadong nalanghap ang pabango ng katawan ni Georgia. Nang makita ang kaawa-awang hitsura ni Humaz, inilibot ni Georgia ang kanyang mga mata. Kung hindi siya dumating para talakayin ang pakikipagtulungan kay David, talagang natalo niya si Humezan. Gayunpaman, sa huling pagkakataong nakatakas si Humazi sa kamatayan, medyo nagulat si Georgia. Nadaman niya na si Humazi ay hindi lamang malabog, ngunit makapangyarihan din. Inalis ni Georgia ang mga tao, at lumabas din si David ng silid. Nagmamadaling sinipsip ni Humazi ang katawan ni David. Nagulat na sinabi ni David, Master Hu, ano ang ginagawa mo? Balita ko, anong ginagawa mo dyan? Asawa ko yan, huwag mo siyang pakialaman. Binalaan ni Humazi si David. Nang marinig ito ni David, hindi niya napigil ang tumawa at umiyak, muntik ka ng patayin ng asawa mo. Kung gayon, huwag kang mag-alala tungkol dito, masaya ako, ang mga bulaklak ng peony ay romantiko din. Umiling si Humazi at sinabing, ano nga pala ang sinabi ng mga babae sa iyo? Hindi ito itinago ni David at direktang sinabi, gusto niyang makipagtulungan sa akin. Pagtutulungan. Nagulat si Humazi, sumasang-ayon ka ba? Kung tayo ay magtutulungan, tayo ay magiging sarili nating mga tao, di ba? Tumango si David, oo, kung makikipagtulungan ka, sa iyo ka na at madalas mo siyang makita. Talaga. Nagningning ang mga mata ni Humaz, ay pangako mo sa kanya, mangako kaagad, makipagtulungan sa kanya. Hinawakan ni Humazi ang balikat ni David at niyugyug ito ng malakas, mukhang tuwang-tuwa.
Sa pagtingin sa masigasig na tingin ni Humaz, sinabi ni David na nalilito, Master Hu, ano ang tingin mo sa babaeng iyon? Leg. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Humazi, mahaba, payat at puti. Saglit na hindi nakaimik si David at nasabi na lang, pumunta muna tayo sa mga guho ng Chanfuzong, at pag-uusapan natin ito sa loob ng 2 araw. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.